Nilinis niya ang bahay nito araw-araw, inalagaan ang mag-anak nito na parang kanya, at kailanman ay walang hininging kapalit. Hanggang sa dumating ang araw na umuwi ng maaga si Eduardo at naabutan ang kanyang nobya na hinihiya ang babaeng ito habang siya sa gitna ngang pananahimik ay yakap-yakap lamang ang kambal. Doon niya natanto kung sino talaga ang tunay na nagmamahal sa kanyang nga anak. Si Eduardo Macharaig ay may isang nakagawian na ilan lang ang nakakaalam. Tuwing papasok siya sa sarili niyang bahay, humihinto siya sa may foyer at nakikinig. Hindi ito praning, ito ay kontrol. Ang parehong kontrol na ginagamit niya sa mga board meeting, kanyang kumpanya sa BGC, sa mga kontratang nakakahalaga ng bilyon-bilyon at sa mga negosasyong umaabot ng madaling araw. Ayaw ni Eduardo eniga surpresa. Gusto ni Eduardo na alam niya ang bawat nangyayari sa bawat sulok ng kanyang mundo. Nang hapong iyon, umuwi siya ng mas maaga. Isang meeting ang nakansela sa huling sandali. Ibinaba siyang kanyang driver sa gate at agad na pinapaalis ang sasakyan gamit ang isang kumpas ng kamay. Naglakad siya sa gilid ng bahay at pumasok sa pintuan sa likod, isang bagay na halos hindi niya ginagawa. Tinawid niya ang walang taong kusina at saka huminto. Huminto siya dahil may narinig siyang boses na hindi niya nakilala. Hindi ang tono ang nakapagpatigil sa kanya, kundi ang kalupitan nito. Inisip mo ba na pwede kang umupo sa sofa sa sala na parang kapamilya ka? Nakmumula ang boses sa pasilyong nakduduktong sa kusina at sa pangunahing sala. Humakbang ng dalawang beses si Eduardo at nanatiling bahagyang nakatago sa likod ng pader. Ang mga nasaksihan niya sa mga sumunod na segundo ay nagpabago sa direksyon na buong buhay niya. Nakita niya si Denise na nakatayo sa gitna ng sala. Ang hintuturo ay nakatutok na parang baril. Ang katawan ay nakaabante, nangingibabaw, umaangkin ng espasyo na parang nagmamarka ng teritoryo. At sa harap niya, naipit sa gilid ng pader, ay si Clara. Hindi umiyak si Clara, hindi sumisigaw si Clara. Tahimik lamang si Clara. Ang dalawang kamay ay nakahawak sa mga balikat nina Theo at Enzo, pinapanatili ang kambal sa likod ng kanyang katawan. Nanlalaki ang mamatang ambada, hawak ni Enzo ang laylayan ng uniforme ni Clara nang napakahigpit kaya't namumuti ang kanyang madaliri. Sinabi ko na sayong ayaw kong nagtatakbuhan ang nga batang yan sa bahay kapag nandito ako. At sinabi ko na sayo, hindi ka, yaya, isa kang kasambahay. Ang kasambahay ay naglilinis, hindi umupo, hindi kumakain sa hapag, at hindi nakikipaglaro sa mga anak ni Eduardo na parang pamilya siya. Nagsasalita si Denise nang hindi nagtataas ng boses. Iyon ang detalyeng nagpatayo ng balahibo ni Eduardo. Hindi siya nawawalan ng kontrol, kalkulado ang bawat salita. Bawat kataga ay lumalabas na parang isang tiyak at siruhikal na utos na ginawa para mangliit ang kaharap. Napalunok si Clara. Nakita ni Eduardo ang paggalaw ng lalamunan nito, ang pagtaas at pagbaba ng mabalikat ng isang beses. At pagkatapos, ginawa ni Clara ang isang bagay na hinding-hindi makakalimutan ni Eduardo. Yumuko siya, pumantay sa taas ng mga anak ni Eduardo, at may ibinulong sa tainga ni Theo. Tumango ang bata. Tumayo si Clara, hinawakan ang kamay ng bawat isa sa kambal, at nagsimulang maglakad papunta sa pasilyo, ang parehong pasilyo kung saan nakatago si Eduardo. Hindi pa ako tapos makipag-usap sayo. Huminto si Clara, hindi lumingon, huminga ng malalim at sinabi nang hindi nakatingin sa likod gamit ang isang boses na napakatatag na parang gawa sa bakal. Tapos na po, dahil sa harap ng mga batang ito, wala na kayong ibang sasabihin. Ang katahimikang sumunod ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit para kay Eduardo, pakiramdam niya ay isang buong eternidad. Ibinuka ni Denise ang kanyang bibig, isinara at ibinukang muli. Walang lumabas na tunog. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito, walang naisagot si Denise Villanueva. Nagpatuloy sa paglalakad si Clara. Hawak ang kambal ang kanyang makamay. Nakatingin si Theo sa unahan ng nakataas ang baba, ginagaya si Clara ng hindi namamalayan.
Nanginginig pa rin si Enzo, pero hindi niya binibitawan ang kamay nito. Umatras si Eduardo ng 3 hakbang, sumandal sa pader ng kusina at naramdaman ang malamig na marmol sa kanyang likuran. Nakakuyom ang kanyang mga kamay nang napakahigpit na bumaon na ang kanyang mga kuko sa kanyang palat. Nanatili siya roon ng mahabang panahon, hindi niya alam kung gaano katagal. Narinig niya ang mga hakbang ni Clara sa hagdan kasama ang mga bata. Narinig niya ang malayong tunong mampagsasarang pinto at pagkatapos ay katahimikan. Sa sala, kinuha ni Denise ang kanyang cellphone at umupo sa sofa na parang walang nangyari. Hindi kinompronta ni Eduardo ang kahit sino ng hapong iyon, wala siyang sinabi kahit isang salita. Umakyat siya sa kanyang opisina, inilok ang pinto, at nanatiling nakatingin sa labas ng bintana na nakaharap sa hardin, ang hardin na pinapanatiling malinis ni Clara kahit na hindi naman ito kasama sa kanyang trabaho. Ang hardin kung saan naglalaro ang kambal tuwing hapon, ang hardin na hindi man lang tinapakan ni Denise, hindi maalis sa kanyang isipan ang eksena. Hindi ang panduduro ni Denise ang tumama sa kanya kahit na naging parang suntok iyon, ibang bagay iyon. Iyon ay ang pagyuko ni Clara upang pumantay sa mga bata. Iyon ay ang bulong, iyon ay ang kamay na nakahawak sa kamay. Iyon ay ang boses na hindi nanginig. Iyon ay ang dangal. Nakakilala na si Eduardo nga makapangyarihang tao mapresidente ng bangko. Hukom, senador mataong malalakas ang boses na nakokontrol ng mga silid at nakpapasunot ng matao. Ngunit hindi pa siya nakakakita ng ganoong uringang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang taong walang titulo, walang sikat na apelido, walang malaking bank account, ngunit tumatangging maliitin. Hindi dahil sa pride, hindi dahil sa galit, kundi dahil may 2 bata na kailangang makita, na may isang tao sa bahay na iyon na may lakas ng loob na sabihing tama na. Tapos na po, dahil sa harap nga batang ito, wala na kayong ibang sasabihin. Nag-echo ang pangungusap. Inulit ito ni Eduardo sa kanyang isipan ng 1 beses, 2, 10 beses, at sa bawat pagulit, may isang bagay sa loob niya ang nababago, parang isang piraso ngang muebles na matagal nang nasa maling lugar, na nakasanayan na niyang iwasan. Ngayon, bigla niyang nakita ang bakanteng espasyo kung saan dapat naroon ang muebles na iyon. Kailan ba ang huling beses na siya mismo ang nagprotekta sa kambal mula sa anumang bagay? Kailan ba ang huling beses na yumuko siya para pumantay sa kanila at bumulong ng isang bagay na magpaparamdam na ligtas sila? Marunong si Eduardo matsaraig na magsara ng mga kontratang nakakahalaga nga 80 milyon. Marunong siyang magbasa ng mga financial statement, mag-anticipate ng market trends at tumukoy ng corporate risks bago pa man ang sinumang analyst. Ngunit hindi niya alam ang pangalan ng guro ng kanyang maanak. Hindi niya alam na takot sa kulok si Enzo. Hindi niya alam na nagdo-drawing si Theo tuwing gabi bago matulog at itinatago ang maito sa ilalim ng unan. Alam iyon ni Clara. Alam ni Clara dahil siya ang nagpapatulog sa mga bata kapag may mga business dinner times si Eduardo. Siya ang nagpapainit ng gatas sa tamang temperatura, ang sumusilip sa ilalim ng kama para patunayang walang mga halimaw. Siya ang nag-iwan ng bukas na ilaw sa pasilyo dahil hindi nakakulok si Enzo sa kabuuang dilim. Walang alam si Eduardo tungkol dito at ang kahihiyan kamangmangan na ito ay mas malala pa kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Lampas 10:00 ng gabi nang bumaba siya. Tahimik ang buong bahay. Umalis na si Denise, malamang pabalik sa kanyang tsondo sa Rockwell tulad ng ginagawa niya kapag ayaw niyang maiwan. Naglakad si Eduardo patungo sa kwartong kambal, marahang binuksan ang pinto, tulog ang 2. Nakadapa si Theo, ang isang braso ay nakalaylay sa gilid ng kama. Si Enzo ay nakabalot sa kumot na parang bahay uod payapa ang mukha. Sa pagitan ng 2 kama, sa ibabaw ng maliit na mesa, ay may isang basong tubig na may hiwa ng kalamansi, eksakto sa gusto ni Enzo. At sa tabing baso, isang nakatuping piraso ng papel. Kinuha ni Eduardo ang papel at binuksan ito. Isa itong drawing ni Theo 4 na stick figures.
Dalawang maliliit na lalaki na makahawak kamay, isang babae sa tabi nila, mas malaki, na may malapad na ngiti, at sa ibabaw nilang tatlo, isinulat sa malaki at baluktot na sulat ng isang bata, ang isang salita, pamilya, ang ikaapat na figura, isang lalaki, ay nasa kabilang dulong papel, nag-isa, walang ngiti, may hawak na briefcase. Nanatiling nakatayo si Eduardo, nakatitik sa drawing na iyon ng napakatagal hanggang sa magsimulang humapdi, ang kanyang nga mata hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagkilala. Iginuhit ng kanyang sariling maanak ang kanilang pamilya at hindi kasama sa pamilya nila ang nobya ng kanilang ama, hindi kasama ang sinuman sa mga taong inaakala ni Eduardo na mahalaga, ang pamilya nila ay si Clara. Siyang lalaking may briefcase sa kabilang dulo ng papel, nag-isa. Maingat na itinupi ni Eduardo ang drawing, inilagay ito sa bulsa ang kanyang coat, at lumabas sa kwarto ngam nga anak taglay ang isang katiyakan na wala pa siyang salita upang ilarawan, ngunit bumibigat na parang tingga sa gitnang kanyang dibdib. Bumaba siyang hagdan at pumunta sa kusina. Nandoon si Manang Zeni. Tulad ng nakasanayan, inaayos ang malulutuin para sa susunod na umaga. Ang matandang kusinera ay nagtrabaho na sa bahay bago pa man ipinanganak ang kambal. Kabisado niya ang bawat sulok, bawat tunok, bawat katahimikan ng mansyong iyon. Zen, marahang lumingon ang kusinera, sinusukat ang ekspresyon nito gamit ang karanasan ng isang taong dekada nang nagbabasa ng mamuha. Nakita mo ba, sir? Hindi iyon isang tanong. Umupo si Eduardo sa silyangan, kitchen island, isang bagay na hindi niya ginagawa. Palagi siyang kumakain sa formal na hapagkainan, palaging may tamang postura, palaging nasa tamang lugar. Ngunit ng gabing iyon, umupo siya sa kusina tulad ng isang lalaking hindi na alam kung saan siya kabilang. Gaano na katagal nangyayari ito, Zeni? Nagbukas ng drawer ang kusinera, kumuha ng basahan, at sinimulang punasan ang nga baso na tuyo na. Kailangan ng paggalaw nga kamay para makapagsalita ang bibig. Simula pa noong una, ipinikit ni Eduardo ang kanyang nga mata. Bakit walang nagsabi sa akin? Inilagay ni Manang Zeni ang baso sa istante, lumingon sa kanya, at sinabi ang isang bagay na dadalhin ni Eduardo habang buhay. Dahil hindi ka kailanman nanatili ng sapat na tagal para makita, sir, tumatak ang bawat segundo sa orasan ng kusina. Tiningnan ni Eduardo ang sariling mga kamay na pumipirma nga kontrata na nakikipagkamay sa mga mamumuhunan na hindi kailanman nanginginig. Nang gabing iyon, nanginginig ang maka ito. At si Clara. Anong ginagawa niya kapag nangyayari ito? Ngumiti si Manang Zeni ng maliit, malungkot, at punong pagmamalaki ng sabay. Pareho lang sa nakita mo ngayon. Kinukuha niya ang nga bata at nilalayo sa eksena. Hindi siya sumisigaw, hindi siya lumalaban, hindi siya nagrereklamo sa kahit kanino. Kapag tulog na ang mga bata, bumabalik siya at tinatapos ang trabaho niya na parang walang nangyari. Palagi, ipinahid ni Eduardo ang kamay sa kanyang mukha, huminga ng malalim at nagtanong ng isang bagay na, sa totoo lang, ay hindi tungkol kay Clara, ito ay tungkol sa kanya. Zeni, masaya ba ang maanak ko? Huminto ang kusinera at tiningnan siya taglay ang isang awa na hindi nararapat kay Eduardo, ngunit ibinigay pa rin niya. Minamahal ang maanak mo, Sir Eduardo, pero hinding taong inaakala mo. Naging tahimik ang kusina. Ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng refrigerator at ang pektiktok ang orasan. Tumayo si Eduardo mula sa upuan, naglakad patungo sa pinto at huminto. Bukas, kailangan kong kape ng mas maaga. Nakanda na po yan bukas. Umakyat si Eduardo pabalik sa opisina pero hindi siya natulog. Nanatili siyang nakaupo sa silya buong gabi, bukas ang drawing ni Theo sa ibabaw ng mesa. 4 na stick figures, 3 ang magkasama, 1 ang hiwalay. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi alam ni Eduardo Macharaeg kung ano ang susunod na hakbang.
dahil ang lahat ng susunod na hakbang na naisip niya ay nangangailangan ng isang bagay na hindi mabibili ng pera. Lakas ng loob upang makita ang mga bagay na pilit niyang iniwasang tingnan. Hindi natulog si Eduardo. Nang tumagos ang unang liwanag ng umaga sa siwang ng kurtina sa opisina, nasa ganun pa rin siyang posisyon. Nanatiling bukas ang drawing ni Theo sa mesa, parang isang mapa na nagpapakita ng isang teritoryong hindi pa niya kailanman nagagalugad ang emosyonal na buhay na sarili niyang maanak. Bumaba siyang hagdan bago pa man magising ang sinuman sa bahay, amoy kape na ang kusina. Tumupad sa pangako si Manang Zenny tulad ng inaasahan. Umupo si Eduardo sa parehong upuan kagabi. Ibinabang ang kusinera ang tasa sa harap niya nang walang sinasabi. Hindi na kailangan, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay dala-dala na ang lahat ng nasabi ng nakaraang gabi. Ininom ni Eduardo ang kape ng marahan. Tila iba ang bawat higop, hindi dahil iba ang kape, kundi dahil nakikinig siya. Nakikinig sa mga ingay nga bahay na gumigising, sa tunog nga hakbang sa itaas, sa pagbukas ng gripo sa banyo nga bata, at pagkatapos, isang tunog na hindi pa niya kailanman napansin. Isang malambot na boses na mahinang kumakanta. Si Clara. Kinakantahan niya ang kambal habang tinutulungan silang mag-ayos. Hindi matukoy ni Eduardo ang himig. Isang simpleng kanta iyon, marahil isang lumang awiting ipinapasan ng ina sa anak na hindi na maalala kung saan nakmula. Ngunit malinaw ang epekto nito. Tawanan, ang pagtawa ng kanyang maanak isa-isa, at pagkatapos ay sabay na nahaluan ng boses ni Clara. Ibinaba ni Eduardo ang tasa sa mesa, nanatiling nakatayo, nakikinig. Gaano na ba katagal mula nang marinig niyang tumawa ng ganito ang kanyang na anak? Hindi ang formal na pagngiti na ginagawa nila sa mga business dinner. Hindi ang pinipigil na tawa na ipinapakita nila kapag nandiyan si Denise. Ito ang tunay na tawa, iyong nakmumula sa kailaliman ng dibdib, iyong hindi humihingi ng pahintulot, iyong nangyayari lamang kapag nararamdaman ng isang bata na ligtas siya. Mabilis na bumaba nga hagdan ang kambal. Nauna si Theo, tulad ng nakasanayan ang pinakamatapang, ang laging nauna sa lahat. Nasa likuran niya si Enzo, hawak ang isang sketchbook sa kanyang dibdib na parang isang kalasag. Huminto ang dalawa nang makita ang kanilang ama sa kusina. Papa, ang gulat sa boses ni Theo ay mas masakit kaysa sa anumang salitang sinabi ni Denise noong nakaraang araw. Tunay na namangha ang bata na makita ang kanyang ama roon sa ganoong oras, sa ganoong lugar, na parabang isang bisita lang si Eduardo sa sariling bahay. Good morning, sinubukan ni Eduardo na ngumiti. Tumingin si Theo kay Enzo. Tumingin si Enzo kay Theo. Ang tahimik na komunikasyong iyon na tanging kambal lamang ang nakakaintindi. Isang buong lengguwahe na gawa sa mga tingin at maliliit na ekspresyon na hindi may sasalin ng ibang bahagi ng mundo. Hindi po kayo papasok sa trabaho ngayon, maingat na tanong ni Enzo. Po, tinatawag siyang po, kanyang anak. Nilunok ni Eduardo ang impormasyon tulad ng paglunok sa isang bagay na nakaskas sa buong lalamunan pababa. Papasok ako, pero gusto ko munang mag-agahan kasama kayo ngayon. Nagkatinginan muli ang kambal. Sa pagkakataong ito, may ibang bagay. Isang aninongang pag-asa na may halong pagdududa. Ang pagdududa ng isang nakababatit na, kahit bata pa, na marupok ang pangako nga matatanda. Lumitaw si Clara sa tuktok ng hagdan. Nakita na siya ni Eduardo bago pa man siya nito makita. Suot niya ang kanyang uniforme, nakatali ang buhok, bahagyang basa pa ang makamay mula sa pagtulong sa mga bata sa pahuhilamos. Nang mapansin niyang nasa kusina si Eduardo, huminto siya. Isang maikling pagtigil, halos hindi mapansin, tulad ng isang taong nag-adjust ng ruta sa gitna ng paglalakbay. Good morning po, Sir Eduardo. Formal ang kanyang boses, neutral, katulad ng dati. Walang bakas ng babaeng ilang oras ang nakalipas ay hinarap si Denise na may katatagan ng isang taong wala nang mawawala. Bumaba si Clara sa hagdan, dumiretso sa kabinet ng mga panlinis at sinimulang ayusin ang magagamitin niya sa araw na iyon. Pinagmasdan siya ni Eduardo. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Talagang pinagmasdan niya ito. Nakita niya kung paano gumalaw si Clara sa loob ng bahay walang pagmamadali, pero walang nasasayang na oras. Bawat kilos ay may layunin. Alam niya eksakto kung saan nakalagay ang lahat ng bagay, hindi dahil obligasyon niyang malaman, kundi dahil tinatrato niya ang bahay na iyon na parang mahalaga ito. Inayos niya ang isang unan sa sofa, itinuwid ang isang picture frame na bahagyang nakatabingi sa istante, huminto sa harap ng bintanang sala, at binuksan ang makurtina sa isang malawak na kumpas, hinahayaang bumaha ang liwanag sa paligid. Bago pumunta sa hapag, lumapit ang kambal sa kanya. Hindi sila lumapit sa ama, lumapit sila kay Clara. May ipinakita si Theo sa sketchbook ni Enzo at yumuko si Clara para tingnan. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng bata habang nakikinig. May itinuro si Enzo na isang detalye sa drawing. Tumango si Clara. May sinabi na hindi narinig ni Eduardo at ngumiti si Enzo sa paraang nga bata lang ang nakakagawa kapag may seryosong pumansin sa ginawa nila. 5 metro lang ang layo ni Eduardo at para siyang invisible. Bahagyang tahimik ang naging almusal. Kumakain ang kambal at nagpapalitan ng tingin. 2 beses sinubukan ni Eduardo na mag-umpisa ng usapan. Sumagot si Theo ng maikli, magalang at walang lalim. Tumango lang si Enzo. Hindi ito pagre-rebelde. Ito ay distansya. Ang distansya ng isang taong hindi alam kung paano kumilos sa paligid ng isang tao na dapat ay pamilyar pero hindi. Nang matapos ang magabata, tumayo sila sa mesa at naglakad patungo sa pinto kung saan naghihintay na ang driver para ihatid sila sa paaralan. Huminto si Theo sa kalagitnaan ng paglalakad, lumingon at sinabi, "Papa, pwede bang si Clara ang sumundo sa amin mamaya?" Kumunot ang no ni Eduardo. "Susundo sa inyo, pero ang driver, ang palaging nagahatid at sumusundo, mas masarap sumundo si Clara." Tatanungin sana ni Eduardo kung ano ang ibig sabihin niyon, ngunit nakalabas na si Theo. Nanatiling nakatayo si Enzo ng 1 segundo pa. Nakatingin sa amataglay ang isang ekspresyon na hindi mabasa ni Eduardo. Hindi ito galit, hindi lungkot. Ito ay isang bagay sa pagitan ng pag-asa at pagsuko, na parabang may gustong sabihin ang bata ngunit matagal nang sumuko na pakinggan. Nang sumara ang pinto, naiwang mag-isa si Eduardo sa silid kainan. Kinukuha na ni Manang Zenny ang maplato. Nawala na si Clara sa itaas. At pagkatapos, may ginawa si Eduardo na labas sa kanyang nakasanayan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinawagan ang kanyang opisina at sinabi sa kanyang assistant na hindi siya papasok ng umagang iyon. Ay reschedule lahat para sa hapon. May nagulat na katahimikan sa kabilang linya. Hindi nagre-reschedulang namga meeting si Eduardo Macharaeg. Si Eduardo Macharaeg mismo ang nga meeting. Ngunit sumang-ayon lamang ang assistant at ibinaba ang tawag. Nanatili si Eduardo sa bahay at nagsimulang bigyang pansin ang lahat. Pinanood niya si Clara na pinapalitan ang mapunda at kumot ng kambal ng may pag-alagang higit pa sa pagiging profesional. Nakita niya kung paano nito hinihimas ang sapin gamit ang kanyang makamay na parabang naghahanda ng isang pugad. Nakita niya na sa kwarto ni Enzo, inilalagay niya ang unan sa kaliwang bahagi dahil natutulog ang bata na nakaharap sa pinto. At sa kwarto ni Theo, ang unan ay nasa gitna dahil nakadapa itong matulog at nangangailangan ng mas malaking espasyo. Mga maliliit at tahimik na detalye, hindi nakikitang hindi nakatingin. Alam ni Clara kung paano matulog ang bawat isa sa kanyang nga anak. Hindi alam ni Eduardo. Bumaba siya sa opisina at umupo sa harap ng computer, pero hindi siya nakbukas ng nga spreadsheet. Binuksan niya ang drawer sa kaliwang bahagi kung saan niya itinatago ang mga personal na dokumento. Hinanap niya ang Times Employment File Times ni Clara. Nahanap niya ito. Pangalan, Clara Santos. Pumasok mahigit 3 taon na ang nakalipas. References, 2 nakaraang pamilya, parehong may magagandang papuri. Civil status, single, dependents,
Wala. Tirahan. Isang simpleng barangay sa Caloocan. Ito lang ang alam niya tungkol sa babaeng nagpapalaki sa kanyang maanak. Sumandal si Eduardo sa kanyang upuan at tinitigan ang papel na iyon na parabang isang salamin na hindi mukha ang ipinapakita, kundi pagkatao. 3 taon na si Clara sa buhaing kambal. Nasaksihan na niya ang kanilang unang pagpasok sa eskwela, ang unang salitang naisulat, ang unang takot at mga unang mahihirap na tanong, at pinaliit lang ito ni Eduardo sa isang 6 na linyang dokumento. Tumunok ang kanyang telepono. Tiningnan ni Eduardo ang screen. Pinatunok ito ni Denise ng 1 beses, 2, 3 beses. Tumigil ang pag-ring. Makalipas ang ilang segundo, isang mensahe, "Babe, dinner tayo mamaya. Nakapagreserve na ako sa paborito mong resto." Binasa ni Eduardo ang mensahe at may naramdaman siyang hindi niya inaasahan. Wala. Ganap na wala. Walang init, walang pananabik, walang pagnanasang, makita siya. Parabang ang babaeng sumulat ng mensaheng iyon ay isang estranghero na nakilala niya sa isang party na ang presensya ay wala ng silbi. Ibinulsa niya ang telepono ng hindi sumasagot. Sumapit ang hapon at pinilit ni Eduardo na pumasok sa opisina. Lumipas ang mga meeting na naka-autopilot siya, presente ang katawan, ngunit absent ang lahat ng iba pa. Napansin ng kanyang business partner na si Mark ang kakaiba sa kanya habang nasa isang mahalagang negosasyon. "Ed, nandito ka ba?" "Oh." Hindi halata. Hindi nagpaliwanag si Eduardo. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa partner niya na ang CEO ng 1 bilyong pisong kumpanya ay winasak nga isang drawing ng mga stick figure. Paano niya ipapaliwanag na may isang kasambahay na nagsabi ng isang pangungusap na mas may halaga kaysa sa lahat ng mga leadership speech na nagawa niya? Tapos na po, dahil sa harap ng mga batang ito, wala na kayong ibang sasabihin. Hindi sumisigaw, hindi nang hininig, hindi nang hihingi ng permiso. Umalis ng mas maaga sa opisina si Eduardo sa pangalawang magkasunod na pagkakataon. Isa pang bagay na hindi kailanman nangyayari. Nang makauwi siya, dumiretso siya sa kusina. Nakahanda ng hapunan si Manang Zeni. "Zeni, may kailangan akong itanong sayo." Pinunasan ng kusinera ang makamay nito sa kanyang apron at naghintay. "Ang mga anak ko, pinag-uusapan ba nila ako?" Tiningnan siya ni Zeni ngang tingin na may halong awa at isang lumang katigasan, ang katigasan ng isang nakakita ng napakarami para pagandahin pa ang katotohanan. Si Clara ang pinag-uusapan nila. Dahan-dahang tumango si Eduardo. Inaasahan na niya ang sagot, pero iba pa rin pala kapag narinig ng malakas, parang isang hatol. At kapag nandito si Denise, bumalik si Zeni sa paghahalong niluluto. Ang ingayng sandok sa ilalim ng metal na kaldero ang pumuno sa katahimikan ng ilang segundo. Kapag nandito, si Maam Denise nananatili sa kwarto ang mga bata. Hindi bumababa, walang ingay, mabilis na kumakain at nagpapaalam agad. Kailan pa? Simula pa noon. Sumandal si Eduardo sa counter. Mahigpit na nakahawak ang kanyang makamay sa gilid ng marmol, napakahigpit kaya't sumakit ang kanyang mabuko, at hindi ko man lang napansin. Hindi na sumagot si Zeni, hindi na kailangan. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang akusasyon. Lumabas ng kusina si Eduardo at umakyat ng hagdan. Sa pasilyo nga, ikalawang palapag, narinig niya ang magaboses mula sa kwarto ng kambal. Bahagyang nakabukas ang pinto. Lumapit siya ng walang ingay at sumilip sa siwang. Nakaupo si Clara sa sahig sa pagitan ng dalawang kama. Nakadapa si Theo sa kama niya. Nakapatong ang baba sa mga kamay, nakatingin kay Clara. Nakaupo si Enzo sa sahig sa tabi nito, nakasandal sa braso ni Clara, habang nakabukas ang time sketchbook time sa kanyang hita. "Clara, alis ka ba?" Tanong ni Enzo. Hindi iniangat ang paningin mula sa sketchbook. Nadama ni Eduardo na nawalan siyang hangin. "Bakit mo naman tinatanong yan?" Kasi sabi ng babaeng blonde, paalisin ka raw niya. Hindi agad sumagot si Clara.
Nakita ni Eduardo ang paggalaw ng kanyang balikat, isang mahaba at kontroladong pahingang isang taong pumipili ng bawat salita ng may labis na pag-ingat. Enzo, tingin ka sa akin. Iniangat ng bata ang kanyang mata. Habang kailangan niyo ako, nandito lang ako. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng iba. Naintindihan mo. Tumango si Enzo. Inabot ni Theo ang kanyang kamay mula sa kama. Hinawakan ito ni Clara at ipinatong ni Enzo ang kanyang kamay sa ibabawong dalawa. Tatlong kamay na magkakapatong na parang isang kasunduan. Umatras si Eduardo, isinandal ang kanyang likod sa pader ng pasilyo, namumula ang kanyang mata, naninikip ang kanyang lalamunan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsang kanyang tsuat at naramdaman ang nakatuping papel, ang drawing ni Theo na dala-dala niya mula pa kagabi. Sa tahimik na pasilyong iyon, naunawaan ni Eduardo Macharaig ang isang bagay na hindi may tuturo ng anumang financial report, market analysis o consultant. Hindi niya naiwala ang kanyang maanak sa ibang tao. Kusanglop niya itong isinuko. Araw-araw, bawat meeting, bawat biyahe, tinalikuran niya ang pagiging ama. At sa espasyong kiniwan niyang bakante, pumasok si Clara hindi dahil sa ambisyon, hindi bilang isang estratehiya, kundi dahil may kailangang pumuno roon at pinili niyang manatili. At ang babaeng inuwi niya sa kanyang bahay para maging kapareha niya ay siya ring nagtatangkang palayasin ang kaysa-isang tao na minamahal ng kanyang anak. Bumabang ang hagdan si Eduardo, kinuha ang kanyang telepono, binasa muli ang mensahe ni Denise at nagtype ng sagot na, sa totulang ay simulang ang isang pagkasira. Kailangan nating mag-usap bukas. Personal, pa ba? Isinen niya ito, ibinulsa ang telepono. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umayat siya pabalik sa kwarto ng mga anak, binuksan ang pinto, at nagtanong, pwede ba akong tumambay dito kasama niyo? Tiningnan siya ni Theo at Enzo nang may parehong gulat na ipinakita nila kaninang umaga. Agad na tumayo si Clara mula sa sahig na parabang ang presensyang kanyang amo ay nagutos na bakantehin niya ang espasyo. Tiningnan siya ni Eduardo at ginawa ang isang bagay na hindi inaasahan ni Clara. Dito ka lang, Clara, please. Huminto si Clara at tiningnan ang kambal. Tiningnan ng mabata si Clara at si Enzo. Taglay ang natural na prangkahang asal ng isang bata ang lumutas sa sitwasyon. Dito ka umupo, Papa. Nakukuwento si Clara Umupo si Eduardo sa sahig ng kwarto ng kanyang sariling mga anak sa unang pagkakataon sa buong buhay niya at nakinig kay Clara na nakukwento tungkol sa isang ibon na hindi marunong lumipad ngunit naglakad ng napakalayo kaya mas maraming lugar siyang nakita kaysa sa lahat ng iba pang mga ibong nakakalipad. Naunang nakatulog si Theo, sumunod si Enzo na nakapatong ang ulo sa balikat ni Clara. At nanatili si Eduardo ron sa sahig ng tahimik, nakatingin sa babaeng pumapasan sa bigat ng kanyang mundo na hindi humihingi ng anumang kapalit. Nang gabing iyon, hindi natulog si Eduardo sa Times Master's bedroom. Natulog siya sa silya sa opisina, taglay ang drawing ni Theo sa kanyang bulsa at isang tanong na hindi nagpapatahimik sa kanya. Kung aalisin niya si Clara sa bahay na iyon, ano ang matitira sa kanyang mag-aanak? At kung aalisin niya si Denise, ano ang matitira sa kanya? Nagising si Eduardo sa upuan ng opisina na naninigas ang katawan at mas mabigat ang isip kaysa noong ipinikit niya ang kanyang mata. Nasa bulsa pa rin ng kanyang kowat ang drawing ni Theo. Hindi na ito simpleng papel. Isa na itong akusasyon na bitbit niya laban sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang tumayo, nakpalit ng damit at bumabang ang hagdan. Tahimik pa rin ang bahay. Hindi pa gising ang kambal. Sa kusina, nahahanda ng almusal si Manang Zenny. Sinundan siya ng mga mata nito nang dumaan siya ng dire-diretso sa hapag at pumunta sa bintanang nakaharap sa hardin. Tumawag siya kagabi, sabi ni Zenny. Nakukumpirma ng alam nilang pareho kung sino ang pinag-usapan, tinanong kung anong oras mo raw gusto. Sabi ko, pagkatapos ng tanghalian, tumango si Eduardo nang hindi lumilingon.
Pagkatapos tanggalian, ilang oras na lang para ayusin sa sarili niya ang isang bagay na walang anyo o pangalan, isang bagay sa pagitan na pagkadismaya at pagkasuklam, isang bagay sa pagitan ng galit kay Denise at galit sa sarili niya dahil naging bulag siya ng napakatagal. Dumaan ang umaga ng napakabagal na hindi makayanan. Sinubukan ni Eduardo na magtrabaho sa opisina sa bahay, pero walang saysay ang masalita sa email. Ang mga numero sa mga ulat ay parang galing sa ibang wika. Ang tanging napoproseso niya ay ang tunong nga bahay sa paligid, si Clara na naglilinis sa ibaba, ang vacuum cleaner, ang gripo, at sa pagitan ng maingay, ang ganap na katahimikan ng isang babaeng naktatrabaho na parang hindi nakikita. Pumasok na sa paaralan ang kambal, nawalan ngang enerhiya ang bahay na tanging mabata lang ang kayang magbigay, at sa kawalang iyon, may natanto si Eduardo, kung wala ang mga bata at si Clara, ang mansyong ito ay isa lamang gusali maganda, mahal, perpekto, ngunit walang buhay. Eksaktong dumating si Denise. Narinig ni Eduardo ang ingay ng kanyang heels sa sahig ng foyer. Narinig niya ang pagbabangang bag nito sa ibabaw ng console table. Narinig niya ang boses nitong binabati si Manang Zeni gamit ang artipisyal na pagiging palakaibigan na ngayon ay nakikilala na niyang isang balat kayo lang. Nasa sala si Eduardo, nakatayo malapit sa Times fireplace. Hindi siya umupo, hindi nagalok ng inumin, hindi numiti. Agad itong napansin ni Denise. Pinagmasdan ng mga mata nito ang mukha niya tulad ng isang taong nagbabasa ng kontrata at naghahanap ng mga mapanganib na sugnay. Anong nangyari? Maupo ka, Denise. Umupo siya sa sofa, pinakrus ang mabinti at inayos ang kanyang postura. Lahat kalkulado, lahat nakalagay sa tamang puwesto. Pinagmasdan siya ni Eduardo gamit ang mabagong mata. Ang parehong mamata na ngayon ay nakikita, ang madetalye na dati ay hindi niya napapansin. Nakita niya kung paano angkinin ni Denise ang sofa na parabang pagmamayari niya ito. Nakita niya kung paano ito sumulyap sa istante, malamang na sinusuri kung nasunod ba ang mga pagbabago sa dekorasyon na kanyang iminungkahi. Nakita niya kung paanong hindi nito kinumusta, ang kambal kailanman ay hindi niya kinukumusta. Umuwi ako ng mas maaga nung kamakalawa. Isang simpleng pangungusap, ngunit ang epekto sa mukha ni Denise ay parang lamat sa manipis na porselana banayad, halos hindi nakikita, ngunit hindi na may babalik sa dati. Mas maaga, pumasok ako sa pinto sa likod, nanatili ako sa kusina. Katahimikan, nakita ni Eduardo ang eksaktong sandali kung kailan naunawaan ito ni Denise. Kumidlat ang mga mata nitong isang saglit, nanigas ang panga, ngunit ang pagbawi ay mabilis, nakakagulat na mabilis. Nagbugang hangin si Denise, kanyang ilong at bahagyang inikiling ang kanyang ulo, tulad ng isang nahahandang magpaliwanag ng isang simpleng bagay sa isang taong hindi nakakaintindi. Eduardo, alam ko ang nakita mo, at naiintindihan kong mukhang labis iyon, pero kailangan mong intindihin ang sitwasyon. Walang respeto sa limitasyon ang babaeng iyon. Umasta siya na parang siya ang ina ng anak mo. Umupo sa sofa, kumakain sa mesa, nakikialam sa pagdidisiplina sa kanila. Sinusubukan ko lang na ayusin ang mga bagay-bagay. Pinakinggan ni Eduardo ang bawat salita, bawat palusot, bawat pagtatangkang baguhin ang kwento eng mismong nakita eng kanyang sariling mga mata. At habang nagsasalita si Denise, naalala niya si Clara, ang katahimikan ni Clara, ang kamay ni Clara sa balikat ni Enzo, ang matatag na boses na hindi kinailangang sumigaw upang magkaroon ng higit na autoridad kaysa sa anumang pananalita. Ayusin ang mga bagay-bagay, inulit ni Eduardo, hindi bilang isang tanong kundi bilang isang katotohanan. Oh, may kailangang gumawa niyan kapag wala ka. At ang pagduro sa mukha niya ay kasama sa pag-ayos na iyon. Kinalag ni Denise ang pagkakakrus ng kanyang mabinti, ikinrus muli ang unang palatandaan ng totong pagkailang. Wala akong dinuro sa mukhang kahit sino. Nakita ko, Denise, ang katahimikang sumunod ay hindi tulad
ng katahimikan ni Clara nagawa sa lakas at pagpili. Ang katahimikan ni Denise ay sa isang taong nawalan ng script ngang isang laging may nakahandang sagot ngunit biglang nakaharap sa isang pader na hindi niya malampasan. Gumagawa kang drama dahil lang sa isang katulong. Naramdaman ni Eduardo na nag-init ang dugo niya, ngunit hindi niya tinaasan ang kanyang boses. Naalala niya si Clara. Kung nagawa niyang panatilihin ang kalmado niya habang inaatake, kaya rin niyang gawin iyon. Ginagawa ko ang matagal ko na sanang ginawa. Nakikinig na ako at nagmamasid. Tumayo si Denise mula sa sofa, naglakad patungo sa bintana at tumalikod sa kanya. Pamilyar si Eduardo sa galaw na ito. Ito ang taktika nito kapag nawawalan itong kontrol sa isang usapan. Tumalikod, lumikhang distansya, pilitin ang isa na lumapit sa kanya. Ngunit hindi lumapit si Eduardo. Takot sayo ang maanak ko, Denise. Lumingon ito at sa unang pagkakataon, nakita ni Eduardo ang isang bagay na hindi pakalkula o estratehiya. Nakita niya ang tunay na pagkagulat. Takot? Eduardo, kalokohan iyan. Kahit kailan hindi ko sinaktan ang mabatang iyan. Hindi mo na kailangang manakit ng pisikal. Kapag nandito ka sa bahay, nakukulong sila sa kwarto, hindi bumababa, walang ingay, kumakain ng tahimik, at nagpapaalam ng maayos bago umalis sa mesa. Hindi ginagawa nga bata iyon kung nararamdaman nilang ligtas sila. Binuksan ni Denise ang kanyang bibig para sumagot, ngunit nagpatuloy si Eduardo, hindi nang may galit, kundi nang may nakakatakot na kalinawan ng isang taong napagsama-sama na ang lahat ng mga piraso. Tinanong ko ang anak ko kung sino ang gusto niyang sumundo sa kanya sa school. Alam mo ba ang sinagot niya? Hinihiling niya si Clara, hindi ikaw, hindi ang driver. Hinihiling niya ang babaeng hinihiya mo kapag nakatalikod ako. Eduardo, minamanipula ka ang isang kasambahay. Lumabas ang salita tulad ng isang putok ng baril. Kasambahay hindi ang pangalan, hindi ang papel. Kasambahay, sinabi ng may bigat na nagpapakita kung paano talaga tiningnan ni Denise si Clara at paano nito tinitingnan ang sinumang itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Tinitigan siya ni Eduardo sa mga mata ng mahabang panahon. At nang magsalita siya, mababa ang kanyang boses, halos isang bulong, ngunit bawat pantig ay may dalang bigat ng isang desisyon na nagawa na. Pinrotektahan ni Clara ang mga anak ko mula sa iyo, nang walang sigawan, nang walang paganti, nang hindi nagsusumbong sa akin, ginawa niya ang dapat na ako ang gumawa, at gusto mong paniwalaan ko na siya ang problema? Pumikit si Denise ng isang beses, dalawang beses, at saka ginawa ang isang bagay na hindi inaasahan ni Eduardo. Hindi ito sumigaw, hindi umiyak, hindi nakdepensa. Kinuha nito ang bag nito sa console table, inayos ang strap sa kanyang balikat at naglakad patungo sa pinto. Huminto ito bago lumabas at bahagyang lumingon. Magsisisi ka. Kapag na-realize mong pera mo lang ang habol ng babaeng iyan, maalala mo ako. Et umalis ito. Sumara ang pinto taglay ang isang malambot na klik, walang kalabok, walang eksena. Umalis si Denise sa parehong paraan ng pumasok ito sa buhay ni Eduardo. May kontrol, may kalkulasyon, at may katiyakan na ang mundo ay umikot sa kanya. Naiwang mag-isa si Eduardo sa sala. Nandun pa rin sa hangin ang pabango ni Denise at kasama nito ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ginhawa tulad ng inasahan niya, kundi kahihiyan. Kahihiyan dahil ipinasok niya ang babaeng iyon sa buhay ng kanyang anak. Kahihiyan dahil hindi niya nakita ng mas maaga. Kahihiyan dahil kinailangan pa niyang makahuli ng eksena para lamang mabuksan ang kanyang mamata. Lumitaw si Manang Zeni sa pinto ng kusina. Walang sinabi, tinitigan lamang siya ng may tingin na nagsasabi ngang lahat ng hindi bumibigkas ng isang pantig. Tapos na Zeny. Dahan-dahang tumango ang kusinera. Tapos na ang kailangang matapos, pero ang kailangang magsimula, wala pa ngang pangalan. Hindi ito naintindihan ni Eduardo ng sandaling iyon,
ngunit babaunin niya ang pangungusap na iyon ng mahabang panahon. Lumalim ang hapon at nakauwi na ang kambal mula sa eskwelahan. Nasa sala si Eduardo nang pumasok sila. Huminto si Teo sa pinto. Lumingon-lingon na parang nagsasagawa ng security sweep at mahinang nagtanong kay Manang Zeni, "Nandito ba yung babae?" "Wala anak, wala siya dito." Nagbugang angin si Teo. Pumasok si Enzo sa likuran niya at dumiretso sa hagdan. Malamang na hinahanap si Clara. Nahanap niya ito sa pasilyong ikalawang palapag. Inaayos ang matuwalya sa banyo. Isinandal lamang ni Enzo ang kanyang noo sa braso ni Clara at nanatiling nakatayo roon, tahimik na parang nagre-recharge. Ipinatong ni Clara ang kanyang kamay sa ulong bata nang hindi tumitigil sa kanyang ginagawa. Isang napaka-natural at automatikong gala, impossible itong na-rehearse. Pinano dito ni Eduardo mula sa ibaba ng hagdan at sa sandaling iyon, nagsimulang magkaroon ng saysayang sinabi ni Zeni. Ang kailangang matapos ay tapos na, ngunit ang kailangang magsimula ang muling pagbuo ng kanyang relasyon sa kanyang nga anak, ang pagkilala kung sino talaga si Clara, ang lakas ng loob na harapin, ang sariling pagkakamali ng hindi. Lumilihis ng tingin, ang lahat ng ito ay isa pa ring malawak na lupain na hindi pamilyar at nakakatakot. Umakyat si Eduardo. Dumaan kina Clara at Enzo nang walang sinasabi, pumasok sa opisina, umupo sa silya at binuksan ang drawer kung saan nakatago ang employment file ni Clara. 6 na linya. Iyon lang ang mayroon siya. Kinuha niya ang telepono at nakdial ng numerong matagal na niyang hindi ginagamit. "Mark, kailangan kong personal na pabor, hindi profesional." Nagtaka ang kanyang business partner, ngunit nakinig. "Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa isang tao." Si Clara Santos, sugan lahat ng pampubliko at maaring ma-access nang hindi nanghihimasok sa pribadong buhay. "Gusto ko lang maintindihan kung sino ang babaeng ito." Tumahimik sandali si Mark. "May kinalaman ba ito sa kakaibang inasta mo sa meeting?" "May kinalaman ito sa lahat, nege bagay." Ibinaba ni Eduardo ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang hardin na inaalagaan ni Clara nang walang nautos ay nababalot ng liwanag ng paglubok ng araw. At sa isang lugar sa bahay na iyon, isang babaeng kumikita lamang ng kaunti ang gumagawa ng higit pa para sa mga anak niya kaysa sa nagawa ng lahat ng kanyang pera. Ang tanong na itinanong ni Eduardo sa kanyang sarili ng gabing iyon ay hindi na tungkol kay Denise. Si Denise ay nakaraan na. Ang tanong ngayon ay tungkol kay Clara kung sino siya bago siya dumating doon, kung ano ang bitbit niya sa tahimik, tungkol sa kasaysayang hindi alam sinuman sa bahay na iyon, at kung ano ang mangyayari kapag sa wakas ay nalaman na niya ang lahat. Lumipas ang ilang araw mula nang umalis si Denise. Nagbago ang mansyon. Hindi sa mga muebles, hindi sa mga pader, hindi sa mga bagay. Nagbago ang hangin nito. May gumaan na hindi alam ni Eduardo kung paano papangalanan, ngunit nararamdaman niya tuwing pumapasok siya sa isang silid at nakikita ang kambal sa labas ng kanilang kwarto. Nagdodrawing si Teo sa mesa sa sala. Tumatakbo si Enzo sa pasilyo dala ang isang eroplanong papel. Mga simpleng bagay, mga bagay na ginagawa ng mga bata kapag wala silang kinatatakutan. Sinusubukan ni Eduardo. Tuwing umaga, bumababa siya bago ang mga bata, umiinom ng kape sa kusina, naghihintay. Kapag nagpapakita sila, sinusubukan niyang makipag-usap. Maikli pa rin ang mga sagot magalang, maingat ngunit may nagbabago. Hindi na tumitingin si Teo kay Enzo bago sumagot. Hindi na nagpapaalam si Enzo para lang umalis sa mesa. Mga malilit na pagbabago, halos hindi mapansin, ngunit para kay Eduardo, ang maito ay may timbangang malalaking tagumpay. Si Clara ay ganun pa rin, profesional, tahimik, perpekto sa trabaho. Kung napansin man niyang wala na si Denise, hindi niya ipinakita. Kung nakaramdam man siyang ginhawa, hindi niya ipinahalata. Patuloy siyang dumarating sa parehong oras, ginagawa ang mga parehong gawain,
kinakantahan ang mga bata habang inaayos ang mga gamit, nagiwan ng baso ng tubig na may kalamansi sa Times bedside table times ni Enzo, inayos ang unan ni Theo sa gitna ng kama. Ang mundo niya ay hindi umikot sa dramang kanyang amo, umikot ito sa mga bagay na kailangang gawin. Pinakmamasdan siya ni Eduardo ng may atensyong minsan ay nakakabahala rin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Marahil ay isang pagkakamali, marahil isang senyales na tama si Denise na may tagong motibo si Clara, may lihim na ambisyon ngunit habang lalo siyang tumitingin, lalo siyang walang makita. Hindi humingi ng increase si Clara, hindi binanggit ang pag-alis ni Denise, hindi sinubukang kumuhang bagong posisyon sa bahay, nanatili siyang eksakto sa kung saan siya naroon. At iyon mismo ang nakakagulo sa isip ni Eduardo, ang lubos na pagiging pare-pareho, ang isang tao na hindi nagbabago ang ugali depende sa kung sino ang nanonood. Isang hapon, tumawag si Mark. Nahanap ko na ang hinihingi mo, pero mas mabuting mag-usap tayo ng personal. Nakningas ang isang bagay kay Eduardo sa tonong kasosyo. Si Mark ay isang praktikal at direktang tao na nakayos ng mga problema sa telepono loop ng 3 minuto. Kung humihingi siyang personal na usapan, hindi simple ang nahanap niya. Nakita sila sa opisinang kumpanya. Isinara ni Mark ang pinto, inilapak ang isang folder sa ibabaw ng mesa at umupo sa kabilang upuan. Bago mo buksan iyan, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Lahat ng ito ay public information, mga record, document na accessible sa lahat, local news. Hindi ko pinakialaman ang privacy niya. Naintindihan ko. Sabihin mo sa akin. Binuksan ni Mark ang folder. Clara Santos, ipinanganak sa probinsya, pinalaking lola sa tuhod pagkatapos mamatay ang nanay niya nung bata pa siya, ang tatay niya. Nawala sa eksena bago pa man siya ipinanganak. Ginawang lola ang lahat ng makakaya niya. Nag-aral si Clara sa public school, maagang nagtrabaho, at nakapagtapos ng high school ng may matataas na marka. May plano siyang kumuhang ang social work sa kolehiyo. Nakikinig si Eduardo ng walang kibo. Hindi siya nakapag-aral dahil nakasakit ang lola niya. Tinalikuran ni Clara ang lahat para alagaan ito. Ilang taon din iyon na sobrang hirap. Nang bandang huli, pumanaw din ang lola. Naiwang mag-isa si Clara. Walang pamilya, walang tutulong, walang wala. Nagsimula siyang mag-araw-arawang kasambahay para mabuhay. Naglipat ng pahina si Mark. Dito nagiging interesante ang lahat. May kapatid na lalaki si Clara, si Renato Santos. Mas matanda sa kanya, isa siyang labor lawyer na nagtapos sa PLM. Nakapag-aral siya dahil nagpapadalang pera si Clara. Nagtrabaho siya sa 3 magkakaibang bahay para pag-aralin ang kapatid niya. Naramdaman ni Eduardo na hindi na komportable ang kanyang upuan, hindi dahil sa upuan, kundi dahil sa bigat ng kanyang naririnig. Pinag-aral niya ang kapatid niya sa law school ng buo. Nakatapos si Renato, pumasa sa bar, nagtayong maliit na law office na nakafocus sa mga karapatan ng domestic workers. Ngayon, tumatanggap siyang makasambahay, yaya, at mga nag-alagang may sakit mataong walang pambayad sa abogado, maliit lang ang singil niya, o kaya libre na. At base sa lahat, nahanap ko, ang motibasyon niya ay si Clara. Nakita niya ang pinagdaanan ng kapatid niya ang mapanghihiya, maamang hindi nagbabayat, ang mga bahay kung saan siya tinatrato na parang hindi siya tao, kaya nagdesisyon siya na ipaglalaban niya ang mga taong katulad nito. Tumayo si Eduardo mula sa kanyang silya at naglakad patungo sa bintana ng opisina. Nakalatag ang begeche sa ibabang mga gusali, mga sasakyan, milyon-milyong tao na nabubuhay sa mga buhay na hindi niya man lang naisipang huminto para isipin. Mayroon pa ba? Nag-alangan si Mark. Mayroon pa, at ang parteng ito ay muntik ko nang hindi isama sa folder. Sabihin mo, Mark. Tinanggal si Clara sa pinagtrabahuan niya bago sa inyo isang pamilya sa Dasmariñas Village. Ang official reason ay nagtitipid,
Pero may nahanap akong lumang post sa social media ng anak na babay ng pamilyang iyon. Binura na yung post, pero naiwan sa cache records. Anong nakasulat? Sinasabi doon na tinanggal daw nanay niya si Clara dahil pinuri nga asawa nito ang pagkaing iniluto ni Clara para sa mga bata noong weekend. Binigyan iyon ng maling kahulugan ng asawa. Pinatalsik si Clara ng walang notice, walang separation pay, walang recommendation letter. Nanatiling tahimik si Eduardo ng matagal. Ang makamay ay nakasandal sa salamin ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay parang mukhang ang isang estranghero. Nawalan ito ang trabaho dahil nagluto siya para sa mga bata. Nawalan siya nehe trabaho dahil may nakaramdam, nehe selos sa pag-aalagang ibinigay niya. Pamilyar ba? Ang tanong ni Mark ay masyadong tumpak para balewalain. Lumingon si Eduardo, si Denise. Hindi ko sinasabing pareho ang sitwasyon. Ang sinasabi ko ay dumaan na si Clara dito dati. Naparusahan siya dahil sa labis na pag-aalaga. At kahit ganon, nang mapunta siya sa bahay ninyo, ganon na ganon pa rin ang ginawa niya. Inalagaan niya ang mga anak mo na parang kanya. Kahit alam niya ang panganib, bumalik si Eduardo sa upuan, kinuha ang folder, inilipat ang mga pahina mga employment records, address, isang naskan na lumang litrato mula sa isang lokal na pahayagan, ang graduation sa high school, isang maliit na batch. At sa isang gilid, na muntik nang maputol ngang margin ng litrato, isang dalagang may mahinhing ngiti, hawak ang kanyang diploma gamit ang dalawang kamay. Ang caption ay, magsisipak tapos na mataas na paralan ng San Isidro, si Clara. Isinara ni Eduardo ang folder. Tinitigan niya ang kulay beige na pabalat ng ilang sandali na hindi pinangahasang basagin ni Mark. Mark, kano ba ang sinasahod ni Clara sa bahay? Kumunot ang nong kasosyo. Wala akong hawak na impormasyong iyan, pero based sa market rate, malamang na nasa. Hindi mahalaga ang numero, kahit makano pa iyan, hindi iyan sapat. Eduardo, mag-ingat ka. Nadadala ka ng emosyon. Mahirap gumawa ng desisyon ng ganyan. Hindi ito emosyon. Ito ay kahihiyan. Mayroon akong isang babay sa bahay ko na tinalikuran ang sarili niyang buhay para alagaan ang buhay ng iba na nakpag-aral sa kapatid niya bilang abogado sa pamamagitan ng paglilinis ng sahig, na natanggal sa trabaho dahil sa sobrang pag-aalaga. At kahit alam iyon, tuwing umaga, ay pumapasok siya sa bahay ko at tinatrato ang mga anak ko na parang sila ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At hindi ko man lang alam ang buong pangalan niya hanggang nitong 4 na araw na nakalipas. Hindi na sumagot si Mark. May mga bagay na wala talagang sagot. Umalis si Eduardo sa opisina ng hapong iyon, kip-kip ang folder at ang isang kalinawan na sumasakit na parang isang sariwang sugat. Ang bawat impormasyon tungkol kay Clara ay isang salaming nagpapakita sa sariling kalitan ni Eduardo, hindi sa aspetong pinansyal dahil Rune ay higante si Eduardo, kundi kalitan sa pagiging tao, sa kanyang kawalan ng kakayahang makita ang halagang isang taong hindi ginagamit ang halaga bilang pambayad. Nang makarating siya sa bahay, ang unang narinig niya ay mga tawanan. Nakmumula ito sa hardin. Pumunta si Eduardo sa pintuan sa likod at huminto. Nakaluhod si Clara malapit sa flower bed na siya mismo ang naktanim. Nasa tabi niya si Theo, punong lupa ang makamay. Nagtatanim ng isang maliit na halaman sa isang paso. Hawak ni Enzo ang pandilig gamit ang dalawang kamay. Naka-concentrate, nagbubuhos ng tubig ng napakaingat para hindi malunod ang halaman. Dahan-dahan Enzo. Kailangan niyang tubig pero ayaw niyang malunod, sabi ni Clara, at nagtawanan silang tatlo. Nakatayo si Eduardo sa pinto, pinapanood sila. Ang folder na naglalaman ng kwento ni Clara ay mabigat sa kanyang kaliwang kamay, at doon, sa hardin na iyon, nagkaroon ng katawan ang kwentong iyon. Hindi na ito isang simpleng report. Ito ay isang totoong babae na kaluhod sa lupa, tinuturuan ang kanyang maanak kung paano mag-alaga ng isang bagay na may buhay. Isang babaeng hindi kailanman nakaramdam
na inalagaan siya. Nag-angat ng paningin si Theo at nakita ang ama sa pinto. Papa, tinuturuan kami ni Clara kung paano magtanim, mamumulaklak daw to. Ito ang unang pagkakataong kinausap siya ni Theo na may totoong pananabik, walang pag-ingat. Hindi nag-isip ngang masasabihin tulad ng isang bata na nakalimutan ang pagiging maingat sa mga nakatatanda. Bumaba si Eduardo sa 3 hakbang patungo sa hardin. Lumuhod siya sa tabing ang kanyang anak. Anong klaseng bulaklak? Sabi ni Clara matagal daw bago lumaki to, pero pag namulaklak na, siya daw pinakamaganda. Tiningnan ni Eduardo si Clara. Nasa lupa ang kanyang makamay. Nakatuon ang mamata sa paso, payapa ang mukhang isang taong hindi kailangan ng audience para magpakatoto sa sarili. Naramdaman niyang napansin nito ang kanyang pagtingin, ngunit hindi inangat ni Clara ang kanyang mata. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Totoo ba, Clara, matagal bago lumaki? Tumango si Clara nang hindi siya nililingon. Ang mabagay na may halaga ay madalas matagal po bago mamukatkad. Ang pangungusap ay nanatili sa hangin ng hapong iyon. Hindi alam ni Eduardo kung ang halaman ba ang tinutukoy ni Clara o isang mas malalim na bagay, at marahil ay iyon nga ang punto. Marahil ay hindi na kailanman kailangang makpaliwanag ni Clara na kahit ano. Marahil ang buong buhay niya ang siyang mismong paliwanag, bawat galaw, bawat katahimikan, bawat pagpili na ginawa niya nang walang ibang nakatingin. Nang gabing iyon, pinatulok ni Eduardo ang kanyang maanak mag-isa sa kauna-unahang pagkakataon. Sinubukan niya. Nakamali siya sa temperaturang gatas ni Enzo. Nakalimutan niyang sumilip sa ilalim ng kama. Hindi niya alam kung anong kwento ang gustong marinig ni Theo. Ginawa niya ang lahat ng mali, pero nanatili siya. At nang tuluyan nang makatulog ang kambal nakadapa si Theo, at nakabalot sa kumot si Enzo, lumabas si Eduardong kwarto at nakasalubong si Clara sa pasilyo. Papunta sana siya para i-check ang mga bata, tulad ng ginagawa niya tuwing gabi. Tumigil sila, makaharap ang isa at isa, makitid ang pasilyo at mahina ang ila. Tulogin na sila, sabi ni Eduardo. Tumango si Clara at nagakmang tatalikod para umalis. Balikumen, Clara, huminto siya. Salamat. Isang salita, ngunit nanatiling nakatayo si Clara nang mas matagal kaysa sa inaasahan kung wala lang sa kanya iyon. Gumalaw ang kanyang balikat ang parehong kontroladong pahinga na alam na ni Eduardo. Nang lumingon siya, basa ang kanyang mata, ngunit matatag ang kanyang boses. Wala po iyon sir, deserve nila iyon. At naglakat na siya palayo sa pasilyo. Nanatiling nakatayo si Eduardo, nakatingin sa bakanteng espasyo kung saan naroon si Clara, at naunawaan niya na ang pangungusap na deserve nila iyon ay ang susing lahat. Hindi inaalagaan ni Clara ang kambal bilang obligasyon para sa sahod o bilang isang estratehiya. Inaalagaan niya sila dahil totoo siyang naniniwala na ang nga batang iyon ay karapat-dapat alagaan simpleng dahil nag-exist sila. At kung ang isang taong walang-wala ay nakakapagbigay ng ganon karami, ano ang ibig sabihin ng pagiging isang taong nasa kanya na ang lahat pero walang naibibigay? Pumasok si Eduardo sa opisina, muling binuksan ang folder ni Mark, tiningnan ang graduation picture at gumawa ang isang desisyon na hindi kasya sa anumang kontrata at hindi na kailangang dumaan sa abogado. Kikilalanin niya ng totoo si Clara. Hindi ang kanyang impormasyon, hindi ang report, kundi ang mismong pagkatao. Ngunit ang hindi pa alam ni Eduardo ay may tinatago rin si Clara, isang bagay na wala sa folder ni Mark, isang bagay na hindi mabubunyak ng anumang public record. At kapag lumabas na ang katotohanan ito, hindi lamang buhay niya ang magbabago, kundi ang buhay ng lahat ng nasa bahay na iyon. Nagsimulang baguhin ni Eduardo ang kanyang nakagawian hindi sa marangya o inaanunsyong paraan, kundi tahimik, halos mahiyain, tulad ng isang taong muling natututong maglakad matapos matagal na maparalisa. Nagsimula siyang umalis ng mas maaga sa opisina.
nagsimulang maghapunan sa bahay, nagsimulang magtanong sa kambal tungkol sa eskwelahan, sa kanilang nga drawing, sa mga panaginip nila sa gabi. Mabagal pa rin ang kanilang magasagot, maingat, na parabang sinusubok pa nga bata ang tibay, nga bagong presensyang iyon bago sila maktiwala, ngunit may progreso. Isang gabi, may pinakitang drawing si Theo kahit hindi hinihingi ni Eduardo. Isang bangka iyon sa gitnang dagat na may 3 tao sa loop. Tiningnan ito ni Eduardo ng mabuti. Sino ang mataong nasa bangka? Ako, si Enzo, at si Clara. Naghintay si Eduardo. Naghahanap na ika-4 na tao. Wala. Nasaan ako? Tiningnan ni Theo ang drawing na parang walang saysay ang tanong. Nasa trabaho ka, Papa? Walang malisya ang pangungusap. Natural itong lumabas, gamit ang malupit na lohikang ng isang batang naglalarawan ng mundo kung ano ito, walang filter at walang awa. Si Eduardo ang lalaking nasa trabaho. Ganyan siya nakikitang kanyang maanak. Ganyan niya binuo ang kanyang sarili. Sa isipan nila isang figurang nakaunay sa kawalan. Tumango si Eduardo. Hindi siya nagwasto, hindi niya hiniling na isama siya sa drawing. Naintindihan niyang ang espasyo sa bangka na iyon ay kailangang mapanalunan, hindi hinihingi. Dumaan ang mga araw at nakahanap ang bahay ng isang uri ng bagong balanse. Kung wala si Denise, nakakahinga ang paligid. Bumababa ang kambal para mag-almusal ng hindi nagmamasid ng paligid na parang nag-ingat. Nagluluto si Manang Zenny habang kumakanta at patuloy na nagpapakatoto si Clara, presente ngunit hindi nang hihimasok, nag-alaga ngunit hindi humihingi ng pagkilala, matatag ngunit hindi kailangang maging maingay. Ngunit may napansin si Eduardo na hindi niya napapansin noon. Umaalis si Clara ng bahay tuwing Miyerkules ng hapon, palaging sa 1 oras. At palaging bumabalik na may kaunting pagbabago sa kanyang mamata, hindi pula, hindi maga, pero mabigat. Sinasalo ni Manang Zenny ang kanyang trabaho ng walang nagsasabi. Isa itong tahimik na lumang kasunduan na gumagana ng walang masalita. Noong unang beses, hindi ito pinansin ni Eduardo. Noong pangalawa, napansin niya na. At sa pangatlo, naging pagkabahala ang kuryosidad. Zenay, saan pumupunta si Clara tuwing Miyerkules? Nagbabalat ng mga gulay ang kusinera. Huminto ang kanyang makamay ng 1 segundo lang bago nagpatuloy sa paggalaw. Personal na lakad iyon ni Clara, Eduardo. Iyon ang unang beses na tinawag siya ni Zenny sa kanyang pangalan na walang sir sa unahan, at ito ang unang beses na tumanggi itong sagutin ang tanong niya. Ang dalawang bagay na ito na pinagsama ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe. Mayroong hangganan doon, isang teritoryo na hindi sa kanya. Ginalang iyon ni Eduardo o sinubukan niya. Ngunit hindi tumigil sa paglaki ang kanyang pagkabalisa, hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa pag-aalala. Isang pag-aalala na hindi niya alam kung saan nanggagaling o kung saan papunta, pero unti-unting sumasakop sa mas malaking espasyo sa kanyang dibdib. Kina Miyerkules, gumawa ngang desisyon si Eduardo na alam niyang panghihimasok. Umalis siya na opisina sa kalagitnaan ng hapon, siya mismo ang nakmaneho ng walang driver at pumarada sa isang ligtas na distansya mula sa bahay. Nakita niya nang lumabas si Clara mula sa side gate. Naglakad ito papunta sa sakayan NJ Jeep, naghintay at sumakay. Sinundan ni Eduardo ang jeep, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa kahihiyan. Alam niyang lumalagpas siya sa limitasyon, pero may sinasabi ang isang bahagi ng pagkatao niya na kailangan niyang malaman. Hindi upang kontrolin, ginawa na niya iyan buong buhay niya, at ang naging resulta ay ang kasiraan na nararanasan niya. Kailangan niyang maintindihan dahil karapat-dapat si Clara na maintindihan. Dahil gumugol siyang 3 taon kasama ang taong ito at wala siyang alam bukod sa 6 na linya sa isang papel. Pumunta ang jeep sa Quezon City. Bumaba si Clara sa isang lugar na hindi pa napupuntahan ni Eduardo. Masisikip na kalsada, mga simpleng bahay, mga tindahang may kumukupas na mga karatula.
Naglakad siyang 3 blok at pumasok sa isang mababang gusali na may simpleng harapan at maliit na karatula, Center for Grief and Healing. Pumarada si Eduardo at nanatili sa kotse. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa paraang hindi niya nakasanayan. Hindi ito ang adrenaline ng manegosasyon. Hindi ito ang tensyon ng makontrata. Ito ay takot. Takot na makadiskubre ng isang bagay na magpapagulo sa kung anuman ang nandun na. Nahintay siya. Lumipas ang isang oras. Lumabas si Clara sa gusali kasama ang isang mas matandang babae na nakasuot ng ide ng pasilidad. Nag-usap sila sa sidewalk ng ilang minuto. Mas nakikinig si Clara kaysa nagsasalita. Sa isang sandali, hinawakan nga babay ang braso ni Clara gamit ang isang kumpas na may halong pag-alo at pampalakas ng loop. Tumango si Clara, kumawe at naglakad pabalik sa sakayan. Hindi na siya sinundan ni Eduardo pabalik. Nanatili siya sa loob ng kotse, nakatingin sa gusali ng Center for Grief and Healing hanggang sa lumubog ang araw at bumukas ang mailaw sa kalsada. Nang gabing iyon, hindi mapanatili ni Eduardo ang kanyang katahimikan. Hinintay niyang makatulog ang kambal. Hinintay niyang matapos ni Clara ang pag-ikot nito sa gabi. At nang bumaba na siya upang itago ang mga huling kagamitan bago magpahinga, nasa kusina na siya. Clara, pwede ba tayong mag-usap sandali? Huminto ito sa huling baitangan hagdan. Tiningnan siya taglay ang neutral na ekspresyong kilala na ni Eduardo ang magalang na pader na itinayo nito sa pagitan niya at ngang mundo. Opo, si Eduardo. Upo, pokayo. Umupo si Clara sa bangkong, kitchen island, nakapatong ang mga kamay sa hita, tuwid ang likod handang makinig sa isang reklamo, isang utos, isang kahilingan, handa para sa anumang sasabihin ng amo sa kanyang empleyado pagkatapos ng oras ng trabaho. Umupo si Eduardo sa tapat niya at gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ni Clara. Kailangan kong humingi ng tawad sayo. Hindi nagbago ang mukha nito, ngunit gumalaw ang makamay nito. Mas mahigpit na nagkrus ang madaliri nito sa kanyang kandungan. Para saan po sir? Para sa lahat. Para sa ginawa sayo ni Denise, para sa panahong hindi ako nakikinig, para sa panahong hindi ako nagtatanong, at para sa pagliit ang 3 taon ng buhay mo rito sa bahay na ito sa isang pirasong papel na may 6 na linya lang. Napalunok si Clara. Yumanik ang pader, ngunit hindi gumuho. Hindi niyo po kailangang gawin yan sir. Kailangan ko. At kailangan kong sabihin sa iyo ang isa pang bagay. Alam kong pumupunta ka sa Center for Grief and Healing tuwing Miyerkules. Ang katahimikang sumunod ay iba sa lahat na iba pang katahimikang nasaksihan ni Eduardo sa bahay na iyon. Hindi ito ang marangal na katahimikan ni Clara kay Denise. Hindi ito ang nailap na katahimikan ng kambal sa kanilang ama. Ito ay ang katahimikan ng pagiging bukas. Ang katahimikan ng isang taong natakpuan sa kaysa isang lugar na pinapayagan niyang maging mahina. Iniwas ni Clara ang kanyang paningin. Sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Eduardo, hindi niya pinanatili ang eye contact. Tumingin siya sa kanyang sariling makamay. Sa mga nakukrus na mga daliri na ngayon ay bahagyang nanginginig. Wala po akong ginagawang masama. Alam ko po na araw ko yun ng pahinga at hindi po ako kailanman lumiban o nalate. Mahina ngunit matatag ang boses ni Eduardo, sapat para putulin ang sinasabi niya. Hindi ko kinukwestiyon ang trabaho mo. Hinding-hindi. Gusto ko lang malaman kung maayos ka ba. Tumingin si Clara sa kanya at sa mga mata nito nakita ni Eduardo ang isang bagay na nakilala niya dahil naramdaman niya rin ito noong nakaraang araw. Ang pagod ng pagdadala ng isang napakabigat na bagay sa napakahabang panahon na walang mapahatian, ang lola ko po. Magsisimula sana si Clara pero pumiyok ang boses niya. Huminga siya ng malalim at nagsimula ulit. Ang lola ko ang nagpalaki sa akin. Nung nakasakit siya, inalagaan ko siya hanggang sa huli. Mahirap po yung taon na yun. Nung nawala siya, akala ko po
Akala ko nakapag-move on na ako, pero may mga bagay pala na hindi mo na ma-move on, natututunan mo lang sa bayan. Nakikinig lang si Eduardo nang hindi sumasabat at hindi gumagalaw. Yung center po, isa itong lugar kung saan pwede kaming makipag-usap na mga nawalan ng mahal sa buhay. Hindi siya treatment, hindi siya sapilitan. Ito lang yung lugar kung saan pwede ko siyang pag-usapan nang hindi ko kailangang maging malakas. Buo ang boses ni Clara hanggang sa huling pangungusap, ngunit ibang kwento ang sinasabi ng kanyang makamay, nanginginig ito. At naunawaan ni Eduardo na ang babaeng ito na poprotekta sa kanyang nga anak taglay ang katatagan ng isang kalasag na humaharap sa panghihiya ng hindi umaatras at nagpapanatili ng dangal sa anumang sitwasyon. Ang babaeng iyon ay kailangan din ng isang lugar kung saan pwede siyang bumitiw sa bigat ng mundo. Linggo-linggo? Tanong ni Eduardo na halos pabulong. Opo. Halos 4 na taon na po. 4 na taon. Pumupunta na si Clara sa lugar na iyon bago pa man siya magtrabaho kay Eduardo. Dala-dala niya ang pagluluksa para sa kanyang lola sa napakatagal na panahon na naging bahagi na ito ang kanyang pagkatao. At walang nakakaalam, walang nagtatanong, walang nakapansin na tuwing Miyerkules, ang babaeng ito na tila hindi natitinag ay pumupunta sa isang lugar kung saan hinahayaan niyang gumuho ang kanyang sarili. Inilapit ni Eduardo ang kanyang kamay sa ibabawang mesa. Hindi niya hinawakan si Clara. Iniwan niya lang ang kamay doon sa espasyo sa pagitan nilang dalawa, tulad ng isang tulay na maaari niyang tawirin o hindi. Hindi mo kailangang maging malakas dito. Clara, hindi na. Tiningnan ni Clara ang kamay niya, tiningnan ang mukha niya, at ginawa ang isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Eduardo na ginawa nito. Umiyak siya ng walang tunok, ng walang hikbi, simpleng bumuhos ang mga luha sa kanyang pisngi, na para bang nahintay sila ang maraming taon para bigyan ng pahintulot. Hindi ito pinunasan ni Clara, hindi siya humingi ng tawad, hindi siya tumayo para umalis. Nanatili siyang nakaupo doon sa kusinang mansyon, umiiyak sa harap na lalaking kanyang amo, ibinabagsak ang baluti na suot niya mula. Nang matutunan niyang walang poprotekta sa kanya, lumitaw si Manang Zeni sa pintong kusina, nakita ang eksena, at sa unang pagkakataon sa loob ngang 15 taong pagtatrabaho niya sa bahay na iyon, ngumiti ang kusinera habang puno ng luha ang mga mata, at tahimik na bumalik sa pasilyo nang hindi nangabala. Wala nang idinagdag si Eduardo, hindi na kailangan, may mga bagay na hindi nangangailangan ng nga salita, kundi presensya. At sa kusinang iyon, sa isang ordinaryong gabi, sa isang ordinaryong linggo, sa wakas ay totoong nakita ang 2 taong nakatira sa isang bubong sa loob ng 3 taon ang isa't isa. Ngunit ang hindi nila alam, ang gabing iyon sa kusina ay hindi mananatili sa kanila lang. Dahil may nakakita sa pamamaalam na mensahe ni Denise sa social media isang malabong post na puno ng pasaring tungkol sa pagpapalit sa kanyang isang taong hindi karapat-dapat. At ang post na ito ay nakarating na sa paningin ng Kaisa, isang tao na kayang gawing isang battlefield ang buhay ni Clara. Si Renato Santos, ang kanyang kapatid, ay papunta na. Tumunog ang doorbell sa isang hapon kung saan walang inaasahang bisita. Nasa opisina si Eduardo at nagre-review ng mga dokumento. Naglalaro ang kambal sa hardin kasama si Clara. Nagpunta si Manang Zeni sa pinto, pinupunasan ang kanyang makamay sa apron. Jandan binuksan iyon ng may kalmadong kilos ng isang taong gumagawa nito araw-araw. Ang lalaki sa kabilang banda ay hindi kalmado. Siya ay matangkad, may matigas na tindig, may bitbit na leather folder sa ilalim ng braso, at may mga mata ng isang taong handa para sa giyera. Tiningnan siya ni Manang Zeni mula ulo hanggang paa, at bago pa man ito makapagsalita, alam ng matanda kung sino ito. Mayroon itong mga mata ni Clara, ang parehong panga, ang parehong paraan ng pagpisil ng mga labi kapag may itinatagong nararamdaman. Kailangan kong makausap ang may-ari ng bahay na ito. Sino po sila? Si Renato Santos, kapatid ni Clara. Hindi agad gumalaw si Zeni.
Nanatili siyang nakatayo doon saglit, sinusukat ang lalaki tulad ng pagsukat sa lalim ng tubig bago lumusong. Pagkatapos, tumango siya at pumunta sa opisina. Eduardo, may lalaki sa labas. Kapatid daw ni Clara. Tumayo si Eduardo. May sumikip sa dibdib niya, hindi pagkagulat, kundi pakiramdam na ang isang bagay na matagal nang nakabinbin ay sa wakas ay dumating na. Bumaba siyang hagdan at lumapit sa pintuan. Si Renato Santos ay nakatayo sa foyer, nagpapalabas ng matinding inis. Ang kanyang mamata ay gumagala sa buong mansyon na may halong galit at paggailang, parang isang taong pumasok sa korte na alam na ang batas ay isinulat ng kabilang panig. Mr. Macaraeg, Eduardo na lang. Mr. Macaraeg, inulit ni Renato, at ang pagpili sa formalidad ay sapat na para sabihin kung ano ang magiging tono ng kanilang pag-usap. Nandito ako para sunduin ang kapatid ko. Naramdaman ni Eduardo na nayanig ang sahig, hindi pisikal, kundi emosyonal. Sunduin si Clara. Ilayo siya, hindi sumagi sa isip niya ang posibilidad na ito. At ang katotohanang hindi iyon pumasok sa kanyang isip ay nagpapatunay kung gaano pa rin niya tinitingnan si Clara bilang isang taong pag-aringang bahay, isang taong laging nandiyan at handa, na para bang ang pagdedikasyon nito ay isang permanenteng mapagkukunan na magagamit niya nang hindi iniisip ang kabayaran. Pwede ba tayong mag-usap? Itinuro ni Eduardo ang sala. Hindi ko kailangan ng sofa, hindi ko kailangan ng kape, at hindi ko kailangan ng kabaitan. Nakita ko ang pinos ng nobya niyo sa social media. Nakita ko ang ngapasaring. Tinawagan ko si Clara at nagiba siya ngang usapan, katulad ng nakasanayan niya. Kaya ako na mismo ang nakpunta. Binuksan ni Renato ang folder, kumuhang nga printouts at inilapag sa console table na para bang naglalatag nga ebidensya sa isang hearing. 3 taon na nagtatrabaho ang kapatid ko sa bahay na ito. Sa panahong iyon, hinihiya, binabastos at pinagbabantaan siyang taong pinili niyong ipasok sa buhay ng mga anak ninyo. At walang sinabing kahit isang salita si Clara. Alam niyo ba kung bakit? Hindi sumagot si Eduardo. Alam niyang hindi nangangailangan ng sagot ang tanong na iyon. Dahil takot siyang mawalan trabaho. Dahil natanggal na siya sa trabaho, dati dahil sa sobrang pagmamalasakit, dahil sa tuwing ibinibigay ng kapatid ko ang buong sarili niya sa isang pamilya na hindi niya kadugo, may isang tao palaging nakakahanap ng dahilan para itapon siya. At ngayon, malalaman ko na lang na ang nobya ninyo ay nagpo-post na ipinagpalit siya sa isang kasambahay. Muling humiwa sa hangin ang salitang iyon, kasambahay. Ang parehong salitang ginamit ni Denise, ngunit sa bibig ni Renato, hindi ito pangmamaliit, ito ay sakit. Ang sakit ng isang kapatid na nakikita, ang kapatid niyang itinuturing lamang na tauhan buong buhay niya. Renato, kailangan mong pakinggan ako. Wala kayong kailangang gawin para sa akin. Si Clara ang may kailangan niyang mag-aalaga sa kanya. Dahil hindi niya kailanman inalagaan ang sarili niya. Binibigay niya ang lahat at walang itinitira. At ang mga taong tulad ninyo ay nasasanay dito, nasasanay sa sakripisyo niya, sa katahimikan niya, sa lakas niya, hanggang sa dumating ang araw na durugin ninyo siya at itapon. Nakinig si Eduardo sa bawat salita, hindi sumabat, hindi nagdepensa, hindi naktaas ng boses. Nanatili siyang nakatayo sa sarili niyang bahay, nakikinig sa isang lalaking kumikitang barya kumpara sa kanya ngunit nagsasabi ng mga katotohanang mas may halaga kaysa sa anumang konsultan na nabayaran na niya. Nang matapos si Renato, humihinga ng mabigat, nagliliyap ang mga mata dahil sa matinding damdamin ng isang taong matagal na nakimkim nito. Ginawa ni Eduardo ang kaisa-isang bagay na maari niyang gawin. Tama ka. Napapikit si Renato. Disarm siya sa naging sagot. Inaasahan niya ang laban, ang arogansya, ang tipikal na tugon na nakukuha niya sa mga employer, sa kanyang law firm pagtanggi, pagmamaliit, pagbawi. Hindi niya inasahan ang pagsang-ayon. Lahat ng sinabi mo ay tama, patuloy ni Eduardo.
Hindi ko nakita ang nangyayari sa loob ng sarili kong bahay. Nag-uwi ako ngang isang taong nang abuso sa pinakamahalagang tao sa mga anak ko. At pinaliit ko ang 3 taon nan, buhay nga, kapatid mo sa isang papel na may 6 na linya sa loob ng drawer. Kumunot ang no ni Renato. Alam ko ang tungkol sa lola niyo, patuloy pa ni Eduardo. Alam kong inalagaan niya ito hanggang sa huli. Alam kong tinalikuran niya ang pangarap niya para doon. Alam kong pinag-aral ka niya bilang abogado sa pamamagitan ng paglilinis ng 3 bahay. Alam kong natanggal siya sa Dasmariñas Village dahil may nagsilos sa pag-alaga niya sa mga bata. At alam ko na tuwing Miyerkules, pumupunta siya sa Center for Grief and Healing dahil hanggang ngayon ay pasan-pasan niya ang pagluluksa na walang sinuman sa bahay na ito ang nakaroon ng sapat na bait para mapansin. Ang katahimikan sa pagkakataong ito ay iba. Hindi ito ang marangal na katahimikan ni Clara, ni ang kalkuladong katahimikan ni Denise, ni ang maingat na katahimikan ng Kambal. Ito ay katahimikan ng 2 lalaki na nakakasubukan hindi bilang magkaaway, kundi bilang 2 tao na nagmamahal sa parehong babae sa magkaibang paraan at ngayon lang nakaharap upang magdesisyon kung ano ang gagawin. Paano niyo nalaman ang lahat ng yan? Tanong ni Renato. Mas mahina na ngayon ang boses. Dahil sa wakas ay huminto ako sa pagpirma ng kontrata ng 5 minuto at nagmasid. Hindi ngumiti si Renato, ngunit bahagyang bumaba ang kanyang balikat. Lumambot ng bahagya ang kanyang panga. Nakalaylay ang leather folder sa gilid ng kanyang katawan tulad ng isang armas na hindi na kailangan. At ano ang plano ninyong gawin ngayon? Bago pa makasagot si Eduardo, isang boses ang pumunit sa hangin ng pasilyo. Kuya, nasa pintong hardin si Clara, nasa likod niya ang Kambal. Si Theo, na puro lupa ang kamay. Si Enzo, na hawak ang isang maliit na paso na may halamang itinanimin nila noong nga nakaraang linggo. Nakatingin si Clara sa kanyang kapatid, taglay ang mukha na halong gulat, pagmamahal, at isang bagay na kamuhang takot. Anong ginagawa mo rito? Sinusundo kita, Clara. Susunduin? Bakit? Nakita ko ang post ng babaeng yun. Alam ko kung anong nangyayari rito at hindi ko hahayaang maranasan mo ulit to. Tiningnan ni Clara si Eduardo, pagkatapos ay si Renato, at sa huli, ang Kambal na nanonood sa eksena na nanlalaki ang mata, nararamdaman ang tensyon ng mamata, tanda na hindi nila lubos na naiintindihan. Theo, Enzo, akyat na kayo sa kwarto, susunod ako. Hindi gumalaw ang dalawa. Humakbang ngang isa si Enzo palapit at hinawakan ang kamay ni Clara. Nanatili sa pwesto si Theo pero itinaas ang kanyang baba ang parehong galaw na kinopya niya kay Clara. Nang harapin nito si Denise. Alis ba si Clara? Tanong ni Enzo. Ang kanyang boses ay may dalang bigat ng tanong na naitanong na niya noon at ipinangako sa sariling hindi na sana niya ulit itatanong. Yumuko si Clara, pumantay sa bata at hinawakan ang mukha nito gamit ang 2 kamay. Hindi ako aalis. Di ba may pangako ako sayo? Dahan-dahang tumango si Enzo. Habang kailangan niyo ako, nandito ako. Pinanood ni Renato ang eksena at may nakbago sa mukha niya. Hindi nawala ang galit. Nandun pa rin ito, nakaugat na sa paglipas ng mga taong pinapanood niyang nasasaktan ang kapatid niya. Ngunit kasabay galit, may umusbong na panibago. Ang pagkilala na sa pagkakataong ito, hindi lang one way, ang sakripisyo ni Clara. Talagang mahal siya nga mabatang iyon, hindi tulad ng pagmamahal sa isang laruan o nakasanayan, kundi tulad ang pagmamahal sa isang tao na nakpapakan at nakpapaligtas sa mundo nila. Tumayo si Clara at ipinasok ang mga bata sa loob. Pagbalik niya, mag-isa na siya. Tumayo siya sa pagitan nina Eduardo at Renato tulad ng isang taong tumatangging maging premyo sa isang labanan. Kuya, salamat at pumunta ka. Alam kong nag-aalala ka, pero hindi na ako yung batang kailangan mo palaging iligtas. Pinili kong nandito ako, pinipili kong manatili. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil takot akong mawalan ng trabaho, kundi dahil kailangan ako nga batang to. At kailangan ko rin sila. Ibinuka ni Renato ang kanyang bibig para sumagot,
ngunit itinaas ni Clara ang kanyang kamay. At kung isang araw magdesisyon akong umalis, desisyon ko yun. Hindi ni Sir Eduardo, hindi ng ex niya, at hindi sa'yo. Desisyon ko. Tahimik ang kabuuan ng foyer. Naramdaman ni Eduardo ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman para kay Clara. Hindi paganga dahil matagal nang nandun yun. Hindi pasasalamat dahil sobra-sobra na yun. Naramdaman niya ang respeto. Ang respeto ng isang taong naintindihan na nasa harap siya ng isang taong hindi kailangang iligtas na kailanman ay hindi niya kinailangang iligtas. Tinitigan ni Renato ang kanyang kapatid ng matagal. Tumingin siya kay Eduardo at gumawang isang bagay na walang sinuman ang nag-asahan. Inilahad niya ang kanyang kamay. Kung may mangyari ulit sa kanya rito, babalik ako at hindi para makipag-usap. Kinipil ni Eduardo ang kamay nito. Kung may mangyari sa kanya rito, ako mismo ang tatawag sa iyo. Tumango si Renato. Niyakap niya ang kanyang kapatid, isang mahaba, mahigpit na yakap na nagsasabing ang lahat ng bagay na hindi na kayang bigkasin ng kanyang bibig. Yumakap pabalik si Clara ng kasing higpit at sa isang iglap, nakita ni Eduardo sa kanya ang batang nawalan ng lola, ang naiwang mag-isa, ang nagpakahirap para makapag-aral ang kuya niya. Nakita niya ang babay ng buo, hindi lang ang bahagi na alam niya. Umalis si Renato dala ang kanyang folder. Ang kanyang tindig ay medyo mas maluwag na, ang hakbang ay mas magaan na. Nanatili si Eduardo sa pinto, pinapanood ang sasakyan na mawala sa kalsada. Nasa tabi niya si Clara ng tahimik. Mahal na mahal ka NJ kuya mo. Nakokonsensya kasi siya. Pakiramdam niya dapat tinulungan niya ako nang mas may ginung nakasakit si Lola. Hindi ko na rin iniba ang isip niya. Siguro pagkakamali ko rin yun. Hindi pagkakamali ang protektahan ang mga mahal mo. Tumingin sa kanya si Clara. At sa pangalawang pagkakataon, nakita ni Eduardo na gumuho ang pader. Hindi nga. Nang gabing iyon, bumuhos ang isang malakas na bagyo sa lungsod. Hinampas ngang hangin ang mabintana ng mansyon na may puwersang nakpayanig sa salamin. Nasa opisina si Eduardo nang marinig niya ang isang bagay na nakpatayo sa kanya. Isang mahinang iyak na nagmumula sa kwartong ang kambal. Tumakbo siya sa pasilyo at binuksan ang pinto. Nakaupo si Enzo sa kama, nakabaluktot, hatak ang kumot hanggang sa baba at punong luha ang mamata. Sa bawat kulog, naninigas ang katawan ng bata na parabang naghihintay ng suntok. Umupo si Eduardo sa kama sa tabi niya. Hindi niya alam ang gagawin. Wala siyang script para dito. Wala siyang karanasan. Kaya ginawa niya kung ano ang nakita. Niyang ginagawa ni Clara. Ang kaysa isang alam niya kung paano alagaan ang isang batang natatakot. Hinila niya si Enzo papalapit, inakbayan niya ito at nanatili roon ng tahimik habang yumayanig ang mundo sa labas dahil sa kulog. Papa, ayoko nung ingay. Papa, hindi sir. Papa. Pumikit si Eduardo, mas hinikpitan ang yakap sa anak at naramdaman ang mga luhang bumabagsak sa sarili niyang piski ng walang pasabi at walang kontrol. Dahil ang kaysa isang salitang iyon, Papa ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang kontrata, numero, o tagumpay na nakamit niya buong buhay niya. Alam ko, anak, nandito lang ako. Isinandal ni Enzo ang kanyang ulo sa dibdib ni Eduardo. Nagpatuloy ang pagkulog, pero tumigil na sa panginginig ang bata. Nagising si Teo sa ingay, tiningnan ang eksena, walang sinabi, bumaba sa kanyang kama, tumawid sa kwarto at sumingit sa ilalim ng isa pang braso ng kanyang ama. Yinakap silang dalawa ni Eduardo, isa sa bawat gilid, nakapatong ang mga kamay sa likod ng mga bata. At sa kwartong iyon, sa kalagitnaan ng bagyo, sa wakas ay may muling nabuo, hindi perpekto, hindi kumpleto. Ito ay isang simula, marupok tulad ng bagong tanim na halaman pero buhay. Sa may pinto, huminto ang isang anino. Pumunta si Clara para i-check ang mga bata tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Nakita niya si Eduardo na kayakap ang dalawang anak. Nakita niya si Enzo na nakasandal sa dibdib nito. Nakita niya si Teo na nakahawak sa braso nito. Hindi na siya pumasok,
Hindi na kailangan. Sumandal siya sa hambangang pinto, humalukip-kip at ngumiti. Isang maliit at tahimik na ngiti na walang sinuman ang nakakita. Ang ngiting ni isang taong nagtanim ni isang bagay gamit ang sariling maga kamay at sa wakas ay nakita ang unang sibol na bumabasag sa lupa. Kinabukasan, naging maaliwalas ang langit pagkatapos ang bagyo na tila bagong linis. Pumasok ang liwanag sa mga bintana ng mansyon ng may kakaibang tindi. Parang gustong maliwanagan ng araw ang lahat ng mga tagong sulok. Nagising si Eduardo sa kwartong kambal, nakaupo sa silya sa pagitan ng dalawang kama. Masakit ang lig at likot niya. Inirereklamo ang bawat oras na natulog siya sa ganoong posisyon pero nakangiti siya. Tulog pa si Enzo na nakabalot sa kumot, kalmado ang mukha, walang bakas ng takot mula kagabi. Gising na si Theo, nakadapa at nagdo-drawing sa sketchbook na hinding-hindi niya binibitawan. Nang mapansin niyang nakadilat ang kanyang ama, iniangat niya ang notebook at ipinakita. Tingnan mo, Papa. Sumilip si Eduardo. Ang drawing ay nagpapakita ng tatlong figura sa ilalim ng isang kumot. Umulan sa paligid nila at ang tatlong figura ay nakangiti. Sa ilalim, gamit ang malaking baluktot na sulat na kanya, isinulat ni Theo, Gabing Kulok. Tinitigan ni Eduardo ang drawing ng matagal, saka tiningnan ang kanyang anak. Pwede ko bang hinhinto? Pinunit ni Theo ang papel mula sa notebook at ibinigay ito ng may pagiging natural na napakaganda, na parabang ang pagbibigay nga isang bagay sa kanyang ama ay isang galaw na may katuturan. Itinupi ni Eduardo ang papel at ibinulsa. Ngayon may dalawang drawing na siyang bitbit. Ang una, ang lalaking may briefcase na nag-isa sa kabilang panig. Ito ay ang akusasyon. Ang pangalawa ay ang simulang sagot. Ang mga sumunod na araw ay hindi mahiwaga. Walang agarang pagbabago. Nakakamali pa rin si Eduardo. Nakakalimutan niyang ayaw ni Enzo sa gilid ng tinapay. Nasosobrahan niya ang toothpaste sa sepilyo ni Theo. Sumusubok siyang makwento bago matulog at nawawala siya sa gitna. Gumagawa ngang nakakatawang ending na pinagtatawanan ng kambal hindi dahil sa kwento, kundi dahil sa sablay ngang ama habang kinukwento ito. Unit nananatili siya tuwing gabi, kahit na mabilis makatulog ang mga bata, kahit na may ma-urgent email siyang kailangang basahin, kahit na hinahanap ng katawan niya ang kanyang kama imbes na ang masikip na silya sa pagitan ng kamangang mga anak, nananatili siya. At unti-unti, hindi namamalayan, natutunaw ang yelo. Hinihintay na ni Enzo ang kanyang ama sa pinto ng kwarto bago matulog. Bitbit ang baso ng tubig na may kalamansi na ginawa ni Clara, na parabang gusto niyang ipakita kay Eduardo na iyon ang ritual at bahagi na siya ron. Nag-umpisang mag-drawing si Theo nang nakabukas ang pinto. Sa halip na itago ang kanyang notebook sa ilalim ng unan, maliliit na pagbabago, naglalakihang tagumpay. Pinakmamasdan ni Clara ang lahat ng may diskresyon. Hindi siya lumayo, ngunit nagbigay siyang espasyo. Kung saan dati siya lang ang presensya sa kwarto sa gabi, ngayon ay naroon na si Eduardo. At iniayon niya ang kanyang sarili ng walang selos at walang hinanakit, dala ang karunungan ng isang nakakaintindi na ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa mga batang iyon ay mabalik ang kanilang ama. Isang hapon, nakita siya ni Eduardo sa hardin. Nakaluhod si Clara malapit sa tinanim nilang mga bata. Inaasikaso ang mga ito. Huminto si Eduardo sa tabi niya at tiningnan ang mga paso. May pagbabago ba? Itinuro ni Clara ang isa sa mga halaman. Sa dulo ng manipis na tangkay, may isang bagay na sumisibol. Maliit, nakasara, pero malinaw. Malapit na po. Ilang araw na lang. Mamumulaklak na. Lumuhod si Eduardo sa tabi niya. Tiningnan ang maliit na usbong na pinipilit na mabuhay sa kabilang ng lupa, ng panahon at ng bagyong humagupit sa hardin nitong nakaraan. Sabi mo, ang mga bagay na may halaga, matagal bago mamukatkad. Tumango si Clara nang hindi tumitingin. Nasa lupa ang nga kamay, nakatingin sa halaman, at sulit ba ang paghihintay?
Huminto si Clara sa ginagawa niya, nanatiling walang kibo ng sandali, at saka tiningnan si Eduardo. Hindi gamit ang profesional na pader o neutralidad ng isang empleyado, kundi gamit ang mga matang isang taong pinapayagang makita ang kanyang totong sarili. Palagi pong sulit. Pinanatili ni Eduardo ang pagtiti niya sa mga mata nito at doon, sa hardin na iyon, nakaluhod sa lupa, madumi ang makamay at napapalibutan ng katahimikan ng paglubog ng araw, may isang bagay na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi ipinahayag, hindi pinangalanan, hindi na kailangan. May mga bagay na umiiral na bago pa man ang masalita at ito ay isa sa mga iyon. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Renato sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang pagpindot niya sa doorbell. Pinindot niya ito at naghintay, nakapasok ang makamay sa bulsa, nakatingin sa hardin ng may halong pag-ingat at kuryosidad. Binuksan ni Manang Zeni ang pinto at, sa unang pagkakataon, nginisian siya. Kuya ni Clara, pasok ka. Pagpasok ni Renato, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Nasa silid kainan ang kambal kasama sina Clara at Eduardo, nagdodrawing si Theo. Gumagawa si Enzo ng tower gamit ang mga blocks. Tinutulungan ni Clara si Enzo na balansehin ang tower habang nanonood si Eduardo, sinusubukang magbigay ng suhestiyon pero pinigilan ng anak gamit ang isang senyas na nagpatawa sa lahat. Tumayo si Renato sa pintuan. Pinagmamasdan ang takpo tulad ng ginawa ni Eduardo noong unang araw mula sa malayo walang nakakakita, sinusubukang intindihin ang eksena kung saan hindi siya bahagi. Ngunit ngayon, may nakakita sa kanya. Tito Renato, tumakbo ang kambal sa kanya. Yumuko si Renato at sinalubong ang dalawa ng isang alanganing yakap, gaya ng isang taong hindi sanay sa bata pero ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya. Tumawa si Clara. Isang bukas, malayang tawa na ngayon lang narinig ni Eduardo. Pinunong-tunaw na iyon ang buong kwarto. Tumayo si Renato at tiningnan si Eduardo. Nakasukatan sila ng sandali bakas nakaraang komprontasyon ng pagdududa na naiwan parang manipis na ulap. Ngunit si Eduardo ang unang naglahad ng kamay. Mag-dinner ka na rito. Tiningnan ni Renato si Clara. Tumango ito ng may tipid ng ngiti. Kinamadyan ni Renato si Eduardo. Naganap ang hapunan sa mesa sa kusina, hindi sa formal na silid kainan na may 12 upuan at magagarang kubyertos. Nahain si Manang Zeni na nagrereklamo pa na kulang daw ang niluto niya, kahit na ang pagkain ay sobra-sobra para sa kanila. Umupo si Theo sa tabi ni Renato at nagpakita ng mga drawing. Umupo si Enzo sa tabi ni Clara, gayang nakasanayan, pero may pinagbago. Nasa tabi rin nila ang ama niya at paminsan-minsan ay ngumingiti ang bata kay Eduardo. Nakwento si Renato tungkol sa law office niya, tungkol sa maempleyadong nakuha ang kanilang makarapatan maliliit na panalo na para sa mga taong sangkot ay sobrang laki. Nakinig si Clara nang may tahimik na pagmamalaki na bumabakas sa buong mukha niya. Nakinig naman si Eduardo nang may pahanga. Ang pahangangang isang taong nakakaalam na may mga laban na mas importante kaysa sa mga pinaglalaban sa matataas na opisina ng siyudad. Habang kumakain, kinuha ni Theo ang kanyang notebook at nagdrawing. Walang nagreklamo, walang nagutos na itago iyon. Nang matapos siya, ipinakita niya ang drawing sa mesa. 5 stick figure sa loob ng isang malaking bangka, makakasama lahat, nakangiti lahat. At sa ilalim, isinulat gamit ang baluktot na letra, Pamilya ko. Tiningnan ni Eduardo ang drawing at binilang ang matao. 5, 2 bata, isang babae sa tabi nila, isang lalaki sa kabila, at isa pang mas matandang babae sa gitna, si Manang Zeni na may hawak na parang sandok. Walang taong mag-isa, walang taong may hawak na briefcase, lahat sila nasa isang bangka. Tumayo si Eduardo mula sa mesa, naglakad patungong foyer, sumandal sa pader, at dinukot ang 2 drawing sa bulsa ang kanyang coat. Nilabas niya ang una, ang lalaking may briefcase, hiwalay sa pamilya. Inilabas niya ang pangalawa, ang gabingang kulog,
3 tao sa ilalim ngang kumot. At ngayon, ang pangatlo, ang bangka, magkakasama lahat. 3 drawing, 3 kabanatang isang pagbabago na isinulat ng isang bata na hindi gumagamit ng salita para sabihin kung ano ang nararamdaman niya, kundi sa pamamagitan lang lapis at papel. Dumating si Manang Zenny. Tiningnan siya, tiningnan ang 3 drawing sa mga kamay niya at nagsalita ng may kalmado at matagal nang naghihintay na boses. Yung kailangang magsimula, Eduardo, ngayon may pangalan na. Tiningnan siya nito. Mainit ang mata ni Eduardo, masikip ang lalamunan. Ano ang pangalan, Zenny? Ngumiti ang kusinera. Ang parehong ngiti nang makita niyang umiyak si Clara. Ang ngiti nga isang taong pinapanood na mabuo ang isang pamilya, bato bawat bato, pagkain bawat pagkain, katahimikan bawat katahimikan. Pumasok ka na roon at tuklasin mo. Bumalik si Eduardo sa kusina at umupo sa kanyang upuan. Agad itinulak ni Theo ang notebook papalapit sa kanya, naaya na magdrawing. Kinuha ni Eduardo ang lapis at gumuhit ng isang nakakatawang bagay, isang hindi malinaw na anyo na dapat ay aso. Humalakak si Enzo. Tinakpan ni Clara ang bibig para hindi matawa ng malakas. Wala namang pakialam si Renato at tumawa ng malakas. Papa, aso ba yan o sofa? Tanong ni Theo. Papa, walang sir, walang po, walang distansya na nagpabigat sa lahat ng nakaraang araw. Papa, binikas ng may naturalidad ng isang taong naniniwalang ang salitang ito ay pagmamay-ari talaga ng taong ito. Tumawa si Eduardo. Isang totoong tawa. Iyong nakmumula sa kailaliman at hindi humihingi ng permiso. Makalipas ang ilang panahon, isang linggo ngang umaga, bumaba si Eduardo sa hardin at nakita si Clara na nakaluhod sa harapan ngang halamanan. Sa tabi niya, ang kambal. Nakatingin silang 3 sa usbong na itinanim nila noon. Bumuka na ang bulaklak. Maliit ito, pino. At ang mga talulot nito ay mukhang marupok pero nakaligtas ito. Sa bagyo, sa lamig at sa paghihintay, hinawakan ni Clara ang isang talulot gamit ang dulongang daliri niya na tila sinisiguradong toto ito. Tumingin si Enzo sa ama. Papa, tingnan mo, namulaklak na. Bumaba si Eduardo at lumuhod sa tabi ng mga anak. Tiningnan ang bulaklak at tapos ay kay Clara. Nakangiti ito. Iyong bihira at totong ngiti na hindi ginawa para sa iba o para sa propesyon. Kanya lamang iyon. Matagaw, sabi ni Eduardo. Pero namukat ka din, sagot ni Clara. Inilahat ni Theo ang kamay kay Enzo. Inilahat ni Enzo ang kamay kay Clara. Tumingin si Clara kay Eduardo at si Eduardo, nang walang sinasabi, ay ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw nilang 3. 4 na kamay na makakapatong tulad ng isang binagong kasunduan, mas matibay kaysa sa nauna. Dahil ngayon ay kasama na ang isang taong dati ay wala. Hindi naging perpektong ama si Eduardo. Masyado pa rin siyang madalas magtrabaho. May mga detalye pa rin siyang nakakalimutan. At nakukuwento pa rin siya na may mga sablay na ending. Ngunit nandiyan siya hindi bilang bisita, kundi bilang isang pare-pareho, hindi perpekto, ngunit totoong presensya. Hindi naging ibang tao si Clara. Patuloy siyang pumupunta sa Center for Grief and Healing tuwing Miyerkules. Dala-dala pa rin niya ang pagluluksa sa kanyang lola bilang bahagi ng kung sino siya. Nananatili siyang tahimik, matatag, at hindi natitinag kapag kinakailangan. Ngunit ngayon, paminsan-minsan, hinahayaan niyang hindi maging matatag. Hinahayaan niyang tumawa ng malakas sa kusina, umiyak kapag tinatamaan ng lungkot, at mag-exist hindi lamang bilang babaeng nag-alaga, kundi bilang babaeng inaalagaan din. Naging madalas ang pagdalaw ni Renato sa mansyon. Hindi kailanman nawala ang buong paghihinala nito na sa ugali niya na yun, sa kasaysayan niya, sa baluti na isinusuot niya para protektahan ang kapatid. Ngunit nakita niya na sa pagkakataong ito, magkaiba na. Hindi perpekto, pero iba. Nananatili si Manang Zenny sa kusina, nakikita ang lahat, nagsasalita ang kaunti at nagbibigay ang maraming kahulugan.
At sa isang hapon, habang naayos na mga gagamitin para sa susunod na linggo, tumingin siya sa bintana at napahinto. Nasa hardin si Eduardo, nakaupo sa damuhan katabi ni Clara, tumatakbo ang kambal sa paligid nilang dalawa. Bitbit ni Theo ang notebook niya sa braso. Hawak ni Enzo ang isang malaking pandilig na mas malaki pa sa kanya, natatapon ang tubig sa paligid pero hindi sa halaman. At nakukwento si Clara ang parehong kwento ng ibong hindi marunong lumipad pero naglakad ng napakalayo. Pero sa pagkakataong ito, iba ang naging katapusan ng kwento. At isang araw, panimula ni Clara, habang huminto ang kambal sa pagtakbo para makinig, nakilala ng ibon ang iba pang maibon na mahilig ding maglakad at nalaman niya na hindi pala niya kailangang lumipad para makarating sa malayo. Kailangan niya lang ang makakasama sa paglalakbay. Umupo si Enzo sa hita ni Clara, umupo si Theo sa tabing kanyang ama, at nanatili silang apat doon sa hardin na itinanim ni Clara ng walang nagutos. Sa ilalim ngang liwanag ng isang papalubog na araw na hindi nagmamadaling matapos, ngumiti si Manang Zenny mula sa bintana, pinunasan ang isang luha gamit ang kanyang apron at bumalik sa kusina. Ang ibang makwento ay hindi nagtatapos sa malalaking kumpas, hindi nagtatapos sa mga pampublikong deklarasyon, ni sa mga perpektong ending na nakatali sa gintong laso. Ang ibang kwento ay nagtatapos sa pinakasimple at pinakamakapangyarihang paraan, sa isang tao na sa wakas ay nahanap ang kanyang lugar sa mundo at sa isang tao na sa wakas ay totoong nakita